The Extreme Feast. Kabanata 701. Tama na ang kalokohan mo. Sabi ni Megan. Wala tayong oras. Kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Palmer Group ngayon, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Mapapahamak ako at ang aking buong pamilya ay mapapahamak, naiintindihan mo ba? Napahamak din ang buong pamilya Bates. Ang mga salitang ito ay parang batya ng malamig na tubig na nagpaulan mula sa langit at papunta kay Stanley, na agad na nagpang-inig sa kanyang katawan. Bakit nagde-daydream ka pa? Hanapin ang Palmer Group. Ibigay sa kanila ang data na gusto nila. Sinampal ng malakas ni Megan si Stanley sa mukha. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Stanley. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina ni Megan at tumakbo pabalik sa research lab. Sobrang kinilig siya, para siyang nakakita ng multo. Para siyang baliw na tumakbo pabalik sa lab at gustong humingi ng paraan sa receptionist para makipag-ugnayan sa Palmer Group. Ngunit hindi niya mahanap ang receptionist. Nasaan siya? Nasaan ang receptionist? Nababaliw na si Stanley. Sadyang balisa at takot na takot siya. Mahigpit ang oras at wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa Palmer Group. Kung hindi siya makakarating sa kanila, talagang napahamak siya. Sinabi ng driver na kung siya ay huli na, maaaring hindi na nila gusto ang data. Iyon ay kasing ganda ng pagpatay sa kanya. Deputy Director Bird, ang receptionist ay tumakbo palabas ng banyo at mukhang humihingi ng tawad. Deputy Director Bird, hahanapin sana kita. Inilabas niya ang kanyang resignation letter. Ito ang resignation letter ko, nag-quit ako. Iniwan niya doon ang sulat at naiwan din si Stanley na tulala at naluluha na. Isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Palmer Group. Bigla niyang naalala ang kailangan niyang gawin at nagsimulang sumigaw, ngunit nakaalis na ang receptionist. Iiyak na talaga si Stanley. Napahawak siya sa magulo niyang buhok at pakiramdam niya ay palapit na siya ng palapit sa kamatayan. Katatapos lang kumain ni Ethan at ng iba pa at dahan-dahan silang nagteteya sa isang tea house na pagmamay-ari ng magkapatid na Ren. Talaga bang personal na pupunta dito si Stanley na may dalang data? Hindi pa rin makapaniwala si Diane. Hindi naman sa hindi siya naniniwala kay Ethan. Hindi siya naniniwala na ang isang tulad ni Stanley ay magiging kaaya-aya. Bukod pa rito, malinaw na ang mga sumusuporta kay Stanley ay ang internasyonal na tatak na iyon, ang L'Oreal, at determinado silang maghiganti sa pagtapak sa kanila sa huling pagkakataon na pumasok sa merkado ng Starling City. I think he will, unang sabi ni Tristan. Buong tiwala siya kay Ethan. Kahit na sabihin ni Ethan na ang baboy ay nakakaakyat sa puno o nakakalipad, maniniwala siya. I think so too, tumango rin si Sabine. Napagtanto na niya ang ibig sabihin kanina ni Ethan. Ang iba't ibang mga lupon ay may iba't ibang mga panuntunan, kaya ang solusyon sa mga problema ay iba rin. Tiningnan ng ilegal na bilog kung sino ang mas malakas at kung sino ang makakalampas sa iba sa isang laban. Ngunit tiningnan ng legal na bilog kung sino ang may higit na kapangyarihan at awtoridad, at kung sino ang maaring mag-utos sa iba. Tiningnan nila kung sino ang mas mayaman. Halatang walang kapantay si Ethan sa loob ng illegal circle. Ngunit malinaw din na hindi rin mahina ang kapangyarihan ni Ethan sa loob ng legal na bilog. Si Sabine ay isang matalinong babae at nakikita niya ang ilan sa mga bagay na ito. Sa kanilang lahat, si Diane lang ang nakakaramdam na imposible. Wifey, why don't we bet on this? Natatawang sabi ni Ethan. Kung ang taong iyon ay may dalang data, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Napakagatlabi si Diane. Siyempre ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay para kay Stanley na ihatid ang data dito, dahil iyon ang gusto niya. Kung magiging tama ka, tutuperin ko ang isang maliit na kahilingan mo. Kaunting hiling lang, huwag masyadong lumayo, mabilis niyang dagdag. Natatakot siya na baka hindi niya matupad ang naisip ni Ethan. Nagsimulang mamula ang mukha ni Sabine. Malinaw na na-misinterpret niya ang ibig sabihin ni Diane. Umubo ng ilang beses si Tristan at umiwas ng tingin. Nagkunwari siyang umiinom ng tsaa niya pero nakikinig pa rin siya. Sige. Sabi ni Ethan. Kung tama ako, sa loob ng susunod na linggo, hindi ka dapat makipag-away sa akin para sa mga balita. Deal. Deal.
Iniluwa ni Tristan ang lahat ng kanyang tsaa kay Sabine at muntik nang masira ang kanyang makeup. Pinandilatan siya nito nang nakamamatay. Pagkatapos lamang nilang magkasundo, lumapit sa kanila ang namamahala sa tea house at magalang na sinabing, "Young mistress, may naririto na nagngangalang Stanley," at tinanong niya kung nandyan si Miss Palmer. Gusto mo ba siyang pasukin? Natigilan si Diane nang marinig iyon. Nandito ba talaga siya? At napakabilis. Paanong napakaganda ni Ethan? Sinabi niya na si Stanley ang maghahatid ng data dito at talagang ginawa niya. Kaya't hindi niya maaga ang mga balita kay Ethan sa loob ng 1 linggo. Masaya pa rin siya kahit papaano. Gamit ang data na ito, maaaring lumikha ang Palmer Group ng bagong produkto para makapasok sila sa hilagang merkado. Sasabihin na sana niya sa staff na papasukin si Stanley, ngunit umiling si Ethan at tumanggi siyang papasukin. Sabihin mo sa kanya na hindi natin ito kailangan. Hindi na namin gusto ang kanilang data. Maaaring kolektahin ng Palmer Group ang data at pag-aralan ito mismo, at hindi namin iniisip na maghintay pa ng ilang buwan. Kabanata 702. Personal daw na pupunta si Stanley at magmakaawa. Dahil hindi pa siya nagmamakaawa, hindi siya pinapasok ni Ethan. Hindi kailanman pinayagan ni Ethan ang anumang negosasyon. Lahat ng sinabi niya ay kailangang sundin sa sulat. "Oo, Mr. Hunt," sagot ng lalaking namamahala sa tea house at umalis upang tumugon kay Stanley. Si Diane at ang iba ay tumingin kay Ethan at alam na dahil gusto ni Ethan na turuan si Stanley ng magandang leksyon, hindi sila tatutol. Sa anumang kaso, tiyak na sa kanila ang data na ito. Gamit ang data na ito, matagumpay na makakalikha ng bagong produkto ang Palmer Group gamit ang kanilang pinakabagong teknolohiya. Ito ang kanilang pinakadakilang sandata upang makapasok sa hilagang pamilihan. Nakatayo si Stanley sa may entrance ng tea house at sobrang antsy. Hindi itinago ni Ethan ang kanyang kinaroroonan. Kung hindi, hinding-hindi na siya mahahanap ni Stanley kahit anong pilit niya, at maghihintay na lamang na ang kamatayan ay dumating sa kanya sa bahay. Nang makita niyang lumabas ang kinauukulan, tumayo siya at ngumiti ng mahinhin habang magalang na nagtanong, "Paano na? Makikita ba ako ni CEO Palmer?" Noong nakaraan, hindi niya inaalagaan ang isang tao na namamahala sa isang tea house. Ngunit ngayon ay nanatiling magalang ang mukha ni Stanley. "I'm sorry, sabi nila hindi nila kailangan ang mga bagay mula sa iyo. Please umalis ka na." Namutla agad ang mukha ni Stanley. Mabilis niyang sinabi, "Hindi. Please wag mo akong iwan. Pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo akong makapagsalita ng magandang salita. Papasukin mo na lang ako. Kailangan ko lang silang makita." "Humph." Napangisi ang lalaking kinauukulan. "Sino ako sa tingin mo? Sa tingin mo ba kaya kung bigyan ka ng ganyang pabor? At saka, bakit ako dapat?" Napalunok si Stanley. "Papasukin mo ako at ako mismo ang magmamakaawa sa kanila. Pakiusap. Pakiusap ko. Nakikiusap ako sa iyo." Kulang na lang nakaluhod siya ngayon. Hinugot niya ang isang card at palihim na isinilid sa bulsa ng lalaking kinauukulan. "Tulungan mo ako. Please." Tumaas ang isang kilay ng lalaking kinauukulan. Hindi siya umimik at naglakad pabalik. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Stanley. Maya-maya ay lumabas na naman ang kinauukulan. "Pakipasok." Tinapik ni Stanley ang kanyang dibdib at labis na nagpasalamat sa kinauukulan. Huminga siya ng malalim at mabilis na tumakbo papasok. Inilabas ng kinauukulan ang card na natanggap niya kanina at tinapik din ang sariling dibdib. Ito ay isang card para sa $500,000, at sinabi ni Ethan na iyon ang kanilang bill para sa araw na iyon. Tumayo si Stanley sa kwarto nila na parang bata na may nagawang mali. Tumingin siya kay Ethan at sa iba pa at hindi muna naglakas loob na magsalita. Ang akala niya ay si Diane ang may pinakamalaking say sa Palmer Group, ngunit ito pala ang hindi mahahalata na driver. Nang maisip niya kung gaano siya kayabang sa harap ni Ethan, biglang naramdaman ni Stanley na medyo nanlamig ang kanyang leeg. Parang may naglagay ng kutsilyo sa leeg niya. "Director Bird," ibinaba ni Ethan ang kanyang tasa at tumingin kay Stanley. "Naku hindi, Deputy Director lang ako," mabilis na pagwawasto sa kanya ni Stanley.
Bahagya siyang yumuko at mukhang natatakot. Kung kahit si Megan ay takot na siya ay nabalisa, kung gayon ang isang deputy director ng research lab na tulad niya ay wala. Hindi mahalaga, sabi ni Ethan. Ikaw ang namamahala sa mga nakabahaging mapagkukunan ng data sa industriya, tama ba? Oo, 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 tumango ng husto si Stanley. Mayroon ka bang nasuri na data para sa hilagang merkado? Oo. Si Stanley ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Agad siyang naglabas ng thumb drive sa kanyang bulsa at inilagay ito ng maayos sa mesa. Ito ang nasuri na data para sa hilagang merkado pati na rin ang opisyal na formula para sa ilan sa mga best-selling na brand. Tumango si Ethan. Kung gayon mayroon ka bang data para sa mga merkado sa Europa at Amerika? Nagbago ang ekspresyon ni Stanley. Sandali siyang nag-alinlangan pero tumango pa rin. Oo. Paano ang data para sa Asian market? Masungit ang ekspresyon ni Stanley ngunit hindi siya naglakas loob na itanggi iyon at patuloy na tumango. Meron din ako niyan. Nakakabilib talaga si Director Bird. Kaya mayroon kang data para sa buong mundo, tama ba? Ngumiti si Ethan sa kanya. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung mayroon ka o wala. Oo, meron ako. Napaluha si Stanley. Kung gayon, sigurado akong si Director Bird ay mayroon ding mga opisyal na formula para sa mga internasyonal na tatak, di ba? Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Stanley ngayon. Maraming salamat, Director Bird. I'm so grateful that you could do the best sa iyong trabaho at magampanan ang responsibilidad mo, winawagayway ni Ethan ang kanyang mga kamay. Kung gayon, kailangan kitang guluhin para ayusin ang lahat para sa akin, pupunta ako sa iyong opisina mamaya para kunin ito. See you later. Kabanata 703. Naramdaman ni Stanley ang panginginig ng kanyang mga paa. Gusto ni Ethan ang global data. Maaari nilang ilabas ang impormasyon sa mga lokal na tatak, ngunit ang pandaigdigang data ay mahigpit na kinokontrol ng malalaking internasyonal na tatak dahil walang lokal na produkto na nakapasok sa internasyonal na merkado. Ang mga bagay na iyon ay hindi isang bagay na madaling ibigay ni Stanley, ngunit hindi rin siya naglakas loob na saktan si Ethan. Ginoo. Han. Napalunok si Stanley. Mayroon kang ibang data na iaalok sa akin. Lumingon sa kanya si Ethan. Hindi. O may kahirapan ka ba? Kung ito ay masyadong mahirap para sa iyo, pagkatapos ay ayos lang. Hindi ko gustong ilagay ang iba sa isang lugar. Inabot ni Ethan at itinulak ang thumb drive pabalik kay Stanley. Hindi. Walang kahirap-hirap. Babalik ako at ihahanda ang data para sa iyo. Hindi nang ahas si Stanley na sabihin na nahihirapan siya. Mabilis siyang tumakbo palabas at tinawag si Megan. Hindi siya nang ahas na gumawa ng desisyon sa ganoong malaking bagay. Tulala si Diane habang nakaupo sa kinaroroonan niya. Gusto lang niya ang data para sa Northern Market dahil naghahanda siyang pumunta sa market na iyon. Ngunit si Ethan. Talagang isinasaalang-alang na ang lahat ng mga merkado sa ibang bansa. Ang Palmer Group ay hindi pa matatag na nakaugat sa bansa at gusto na niyang tingnan ang mga internasyonal na merkado. Napakalayo talaga ng tingin niya sa harapan. Ethan. Talagang iniisip mo na ang Palmer Group ay magiging isang multinational na kumpanya, hindi ba? Seryosong sabi ni Diane. Hindi, ikinaway ni Ethan ang isang daliri. Ang Palmer Group ay magiging isang kumpanya na sumasaklaw sa buong universo. Ang hilagang pamilihan at maging ang lokal na pamilihan ay napakaliit, at wala akong pakialam dito. Walang masabi si Diane. Tanging ang paghanga niya sa kanya. Parehong hindi nakaimik ang magkapatid na Ren at natambol lang sila sa paanan ni Ethan. Samantala, mabilis na bumalik si Stanley sa lab, ngunit naroon na si Megan. Ang dalawa sa kanila ay mukhang apocalypse sa kanila. Pareho silang natakot at hindi mapalagay. Nasaan ang data na gusto niya? Nag-aalalang tanong ni Megan. Tumawag ulit sa kanya si Norman kanina. Kung hindi niya maayos ang usaping ito sa pagkakataong ito, talagang napahamak ang pamilya Bates. Tinawagan na ni Stanley ang kanyang mga tauhan pabalik upang ihanda ang data. Kinuha niya ang thumb drive at sinabing, narito na ang lahat. Pero Miss Bates,
maraming data dito kasama ang data para sa malalaking international brands, kasama ang L'Oreal. Kung ibibigay natin ang lahat sa Palmer Group, naramdaman ni Stanley na susundan ni Meghan ang yapik ni Miles at mapapaalis sa kumpanya. Napangisi si Meghan at hindi mapakali sa ganoong bagay. Kinuha niya ang thumb drive kay Stanley at para siyang natulala. Pinalaya sa kumpanya. Ito ay sapat na upang manatiling buhay. Naglakad si Meghan sa entrance ng building at nakita niyang hindi pa dumarating si Ethan. Ngunit alam niya na hindi na siya dapat magpakita ng anumang mga isyu sa kanyang saloobin, kung hindi. Bigla siyang napaluhod at humarap sa main entrance. Puno ng paggalang ang ekspresyon niya. Ganito ako nagsisisi. Nagulat si Stanley nang bigla siyang lumuhod. Si Meghan iyon. Siya ay mula sa pamilya Bates, isang makapangyarihang pamilya sa Hilaga. Si Meghan ay nag-iisang anak na babae ng pamilya Bates, kaya siya ang magmamana ng pamilya at magiging susunod na pinuno ng pamilya. Pero ngayon, nakaluhod talaga siya dito para i-welcome si Ethan. Gusto niyang ipakita kung gaano siya nagsisi. Halos hindi na huminga si Stanley. Nanghina ang kanyang mga paa at hindi niya alam kung dapat ba siyang lumuhod. Miss Bates, ikaw ang kumakatawan sa L'Oreal. Kung lumuhod ka ng ganito, nanginginig ang boses ni Stanley. Hindi ka rin bibitawan ng L'Oreal. Ito ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng isang malaking internasyonal na tatak tulad ng L'Oreal. Ito ay kasing ganda ng paghagis ng L'Oreal sa sahig at pagtapak sa kanila. Walang sinabi si Meghan. Mas mabuti pa iyon kaysa mamatay. Mas mabuti na rin iyon kaysa magdamag na mawala ang buong pamilya Bates. Patuloy siyang lumuhod doon hanggang sa dumating si Ethan. Gusto niyang makita ni Ethan kung gaano siya nagsisi. Unti-unting lumipas ang oras. Tumayo si Stanley sa pasukan at nag-aalalang naghihintay habang si Meghan ay lumuhod doon na hindi gumagalaw. Para siyang estatwa sa isang sulyap. Isang kotse ang nagsimulang magmaneho papunta sa kanila mula sa malayo. Agad na nagningning ang mga mata ni Stanley. Iyon ang sasakyan ni Ethan. Kabanata 704. Malinaw na naalala ni Stanley ang plaka ng sasakyan. Agad na tumakbo si Stanley nang huminto ang sasakyan. Natatakot siyang magalit si Ethan kapag masyadong mabagal ang galaw niya. Hindi niya alam kung sino si Ethan, ngunit sigurado siyang hindi talaga si Ethan ang driver ni Diane. Ginoo. Manghuli. Awkward na tumawa si Stanley. Ang ngiti sa kanyang mukha ay pumipiglas dahil sa sobrang pagsisikap na mantikilya si Ethan, ngunit hindi siya nang ahas na mag-relax. Naparito ako upang kunin ang mga bagay na ipinangako mo sa akin. Naihanda mo na ba ang lahat? Mahinahong tanong ni Ethan. Handa na ang lahat. Mangyaring pumunta dito. Bahagyang yumuko si Stanley at inakay si Ethan papasok sa main lobby ng research lab. Biglang huminto si Ethan sa entrance. Sumulyap siya kay Meghan at tumango. Mukhang natuwa siya sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Meghan sa kanyang puso. Ang asong panseguridad na mayroon ng iyong research lab ay isang poodle, tama ba? Yan lang ang sinabi ni Ethan at hindi umimik habang paakyat. Walang lakas ng loob na sumagot si Stanley at mabilis na sumama sa kanya. Lumuhad doon si Meghan na pulang-pula ang mukha. Nainsulto siya na gusto niyang makahanap ng butas na mapaglilibingan niya ngayon. Siya ay palaging nakabalot sa kanyang sarili bilang isang mayayamang babae, isang anak na babae ng isang mataas na uri ng pamilya, at tiyak na hindi isang poodle. Pero kung tawagin siya ni Ethan, isa siya. Si Ethan ay hindi nag-abala sa pagiging formal at hindi nag-aksaya ng anumang oras. Kinuha niya ang gusto niya at umalis nang hindi na muling tumitingin kay Meghan. Magalang siyang nakita ni Stanley sa labas. Pagkaalis ni Ethan, pakiramdam ni Stanley ay naubos ang lakas nito sa katawan at halos hindi na siya makatayo. Hindi pa niya napagdaanan ang anumang nakakatakot na ganito, kahit na si Ethan ay tila isang ordinaryong tao. Hindi siya maaaring magmukhang mas karaniwan kaysa dito. Napatingin si Stanley kay Meghan. Nakaluhod pa rin siya sa entrance. Umiling siya at bumantong hininga, wala na siya, Miss Bates, maaari ka nang bumangon. Saka siya tumalikod at umalis. Ibinuka ni Meghan ang kanyang bibig. Nanginginig ang labi niya at parang gusto niyang umiyak. Namanhid ang aking mga binti.
Tulungan mo ako. Matapos makuha ang data, hindi na nanatili sina Ethan at Diane sa Starling City. Kinailangan nilang bumalik sa Greencliff sa lalong madaling panahon upang ang kanilang R&D team ay makapagpatuloy sa pagbuo ng isang bagong produkto. Gamit ang data na ito, magiging maayos ang lahat. Pinapunta sila ni Tristan at ng kanyang ate sa airport. Sina Ethan at Diane ay sumakay ng pinakamaagang paglipad pabalik sa Greencliff. Hindi huminto si Diane kahit isang sandali. Pagkababa nila sa eroplano, dumiretso siya sa research lab at ipinasa ang lahat sa pangunahing researcher ng Palmer Group. Sinabi niya sa kanila na subukang lumikha ng isang bagong produkto sa pinakamaikling panahon na posible at ipadala ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagsubok. Tulad ng para sa pandaigdigang data na mayroon sila ngayon, iyon ay magiging leverage para sa pagpapalawak ng Palmer Group sa hinaharap. Si Diane ay kukuha ng ilang oras upang suriing mabuti ang data. Sinimulan na ng Palmer Group ang kanilang pananaliksik sa isang bagong produkto matagal na ang nakalipas. Matagal nang gustong sakupin ni Diane ang hilaga, kaya marami siyang ginawang paghahanda. Ngayon na mayroon silang napakaraming data upang matulungan sila, ang bagong produkto ay hindi magkakaroon ng mga problema sa mahusay na pagbebenta. Ito ay magiging isang produkto na espesyal na idinisenyo para sa hilagang merkado at magiging isang malakas na sandata na makakatulong sa Palmer Group na buksan ang mga pintuan sa hilagang merkado. Pagkatapos umalis ni Diane sa research center, dumiretso siya sa punong tanggapan ng Palmer Group para magdaos ng malaking pagpupulong para kumpirmahin ang higit pang mga detalye. Nadama ni Ethan na ang munting asawa niyang ito ay magiging workaholic sa lalong madaling panahon. Pero kahit ano pa ang maging siya, gusto pa rin siya nito. Hindi itinago ng Palmer Group ang alinman sa kanilang mga aksyon mula sa iba, kaya nakita ng mga nakatutok sa Palmer Group ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa hilaga, ang Long Group ay isang malaking conglomerate, kaya ang purchasing department lang ay nahati sa higit sa 10 koponan at bumili ng mga hilaw na materyales para sa iba't ibang industriya. Kung tutuusin, ang Long Group ay parang isang luxury battleship. Sila ay may isang paa sa higit sa 10 iba't ibang mga industriya, at sila ang mga pinuno sa bawat industriya na kanilang ginagalawan. Sila ay malakas at makapangyarihan saan man sila magpunta. Ang departamento na namamahala sa pagkuha ng mga hilaw na materyales para sa mga produktong panggamot at pangangalaga sa balat ay direktang nakikipagkompetensya sa mga pangunahing operasyon ng Palmer Group. Ang direktor ng partikular na departamento ng pagbili na ito, si Leonard Lynch, ay nakaupo sa sofa sa kanyang opisina. Ang malalaking kamay niya ay nasa buong katawan ng kanyang hubog na babaeng sekretarya at tila walang pakialam na may iilan pang nakaupo sa iisang opisina. Mukhang sanay na silang lahat sa eksenang ito sa harapan nila. Director Lynch, nagawa na namin ang ipinagagawa mo sa amin. Binili namin ang lahat ng hilaw na materyales na kailangan ng Palmer Group sa mababang presyo, kaya ano ang susunod na dapat naming gawin? Kabanata 705. Si Leonard Lynch ay medyo gwapo at nakatayo sa halos 6'4". Maganda siya at sikat na talento sa negosyo. Siya ay tiyak na may sapat na kakayahan upang maging isa sa ilang mga direktor ng departamento ng pagbili ng Long Group. Hindi man lang siya dumilat at nakabaon sa harap ng kanyang sekretarya habang ginagamit niya ang dalawang kamay para sakalin ang leeg nito. Bahagya siyang napaungol habang sinasabi, ibigay ang lahat kay Darren Rhodes, siya na ang bahala. Director Lynch, kapag sinabi mong ako na ang bahala, gusto mong siguraduhin kung hindi ito mapupunta sa Palmer Group. O gusto mong ibenta ko ito sa napakataas na presyo at magdusa ng malaking pagkalugi ang Palmer Group. Si Darren Rhodes, isang boss sa iligal na bilog ng Bridgeport, ay nakaupo rin sa opisina. Bahagyang kumunat ang noo niya at hindi sigurado kung ano ang gustong gawin ni Leonard Lynch. Hindi, ibigay mo lahat sa Palmer Group. Maaari mo ring ibenta ito sa kanila ng mas mura kaysa sa halaga ng merkado. Pabigat ng pabigat ang paghinga ni Leonard, at ang mga lalaki sa parehong opisina ay hindi na naglakas loob na tumingin sa kanya. Walang pero, basta. Gawin mo lang ito ayon sa mga tagubilin ko. Nakuha ko. Wala na sa kanila ang nang-ahas na magtanong o manatili pa sa opisina. Agad silang tumayo at lumabas ng opisina ni Leonard.
Alam na alam nilang may avalanche na malapit nang mangyari. Isang napakalaking isa rin. Ilang sandali matapos maisara ang pinto ng opisina, nangyari ang avalanche. Matagal bago muling tumahimik ang opisina. Hinubad na ang kamisete ni Leonard para ipakita ang kanyang likod na maganda ang tono. May nakakapansing tato ng pulang ulap sa ibaba ng kanyang kanang balikat. Nawalan na ng malay ang babaeng sekretarya sa ibaba niya. Wala siyang malay at sobrang putla ng mukha niya. Babe, gusto mo ba ang pakiramdam na nasa bingit ng kamatayan, ang pakiramdam ng nahulog mula sa mga ulap? May mapaglarong kislap sa mga mata ni Leonard. Sigurado akong magugustuhan ito ni Diane. Bumaba ang tingin niya at inikat ang mga mata sa kanyang sekretarya na halos hindi humihinga. Bigla niya itong sinuntok ng malakas sa tiyan. Ah! Napasigaw ang babaeng sekretarya at huminga ng malalim. Agad namang namula ang mukha niya dahil sa hangin. Ang pakiramdam na nasakal hanggang sa bingit ng inis, pagkatapos ay biglang makalanghap ng sariwang hangin at nakaramdam na muli ng buhay. Nakakatuwa. Gustong-gusto niya ang ganitong uri ng laro at ilang beses na niya itong nilaro. Ngunit hindi niya alam na may isang nauna sa kanya ang naadek sa parehong larong ito. Just that the last time she played it, she never woke up again. Director Lynch, ang galing mo talaga. Ito ay masyadong kapana-panabik. Sumulyap si Leonard sa kanya, saka kinuha ang sando sa sofa at isinuot. Inabot ng sekretarya ang isang kamay upang marahan na haplasan ang pulang ulap na tato at nagniningning ang kanyang mga mata. Director Lynch, napakaganda ng pulang ulap na ito. Agad namang lumingon si Leonard at pinaikit ang mga mata. Isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi ito isang bagay na maaari mong hawakan. Puno ng lamig ang boses nito kaya mabilis na binawi ng sekretarya ang kamay nito. Tato lang iyon. Nagkaroon din siya ng isa. Ngumisi si Leonard at hindi nagsalita. Isinuot niyang muli ang kanyang damit at pinaalis ang sekretarya. Umupo siya sa office chair niya at umikot-ikot. Nagsindi siya ng sigarilyo at may makahulugang tingin sa kanyang mga mata. Pangkat ng Palmer, ho-ho, kasangkapan ka lang para sa iba't ibang kapangyarihan dito para subukang umani ng mga benepisyo mula sa long group, malamig niyang tawa. Malamang gusto ni Angelica na mangyari din ito. Ang Long Group ay hindi isang kumpanya na pagmamay-ari lamang ni Angelica, at tiyak na hindi rin asset ng Long family. Imposible para sa isang babae na bumuo ng isang conglomerate na maaaring maging pinuno ng higit sa 10 industriya ng mag-isa. Lahat ng iba't ibang malalaking kapangyarihan ay lihim na nag-ambag sa kumpanya para sa kanilang sariling pakinabang at pakinabang. Si Angelica lang ang maswerteng nasa taas. Napakaraming kapangyarihan ang nasasangkot sa Long Group. Halos lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay may kasama sa korporasyong ito. Ito ay isang lugar lamang para makakuha sila ng mas maraming pera. Habang lumalaki ang laki ng kumpanya kasama ang mga komplikado nito, naramdaman din ni Angelica na nagiging napakahirap na talagang mabawi ang kontrol sa Long Group. Maaaring sinusubukan din niyang gamitin ang Palmer Group at Greencliff para baguhin ang sitwasyong ito. Ngunit sobra niyang tinansya ang kanyang sarili at pinalaki niya ang Palmer Group at Greencliff. Kasabay nito, minamaliit niya ang kasakiman ng makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga. Hinihit-hit ni Leonard ang kanyang sigarilyo at medyo wala sa focus ang kanyang mga mata habang iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang pulang ulap na tato sa kanyang likod. Ito ang aking kaluwalhatian at karangalan. Bigla siyang humagalpak ng tawa, at medyo nakakasama ang tawa niya. Kabanata 706. Ang Bridgeport ay ang unang gantry sa Hilaga na kinuha ng Palmer Group. Nakabase na ngayon si Owen Fo sa lungsod na ito. Si Number 5 at ilang iba pa ay nanatili sa kanyang tabi upang tulungan siyang ayusin ang ilang mga bagay. Sa loob lamang ng ilang araw, pinagsama-sama ni Owen ang merkado ng Bridgeport at naging daan para sa Palmer Group na umunlad. Walang sino man sa ilegal na bilog ang nang-ahas na saktan siya. Ang bilang ng mga taong nawala sa kanila sa huling bagyong iyon ay napakarami na hindi na sila mabilang. Maging ang mga napakahusay na mandirigma na ipinadala ng mga makapangyarihang pamilya ay namatay lahat. Isa lang ang nakatakas pero tuluyan na siyang nabaliw, parang may nasaksihan talaga siyang nakakatakot.
Naghahanap si Owen ng mga materyales para makagawa ng bagong produkto ng Palmer Group. Karamihan sa mga hilaw na materyales na angkop para sa hilagang merkado ay matatagpuan lahat sa Hilaga. Mayroong ilang mahahalagang materyales na natagpuan lamang sa Hilaga. Iyon ang misyon na ibinigay sa kanya ni Diane. Hindi niya inaasahan na may kakatok sa kanyang pintuan pagkatapos niyang magpadala ng balita tungkol dito. Ang Darren Rhodes ay tila magalang at puno ng katapatan. Mr. Foss, ang mga ugat ng lalang na ito ay espesyal sa ating rehiyon. Ang bawat tao'y karaniwang nagpapakulo lamang sa kanila sa tubig bilang inumin, at ang mga ito ay mas mabisa kaysa sa mga halamang gamot sa timog. Sabi ni Darren na medyo honest-looking smile. Tumango si Owen. Alam niya ang epekto ng mga ugat ng lalang na ito. Hindi sila mahal, ngunit hindi kapani-paniwalang epektibo. Ito ay isang hilaw na materyal na hindi magagawa ng bagong produkto ng Palmer Group nang wala. Ngunit dahil ang Darren na ito ay nag-aalok sa kanya ng kanyang buong itago sa isang presyo na mas mababa sa rate ng merkado, si Owen ay naging mas maingat. Sigurado akong hindi lang Palmer Group ang nangangailangan ng mga halamang ito, di ba? Inabot ni Owen ang ilang mga random na bag upang matiyak na walang problema sa mga supply na ito. Hindi ako sigurado kung bakit handa kang ibenta ito sa amin sa murang halaga. Napakababa ng profit margin. Pagdating sa pagnenegosyo, lalo na sa pangmatagalang negosyo, kailangan muna nating gumastos ng pera para kumita ng mas malaki mamaya, singgal ni Darren. Itinuro sa atin ng ating mga ninuno ang alituntuning ito maraming taon na ang nakararaan, hindi ba? Walang makakapigil sa Palmer Group na sumulong sa Hilaga, nakikita ko iyon. Kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito na sumali sa iyong koponan, kailan pa? Mukha siyang sincere at honest, para bang wala siyang pinigilan. Ang iyong mga salita ay may katuturan, ngumiti pabalik si Owen. Mr. Foss, huwag kang mag-alala, wala namang problema sa mga kalakal na ito. Malinaw nating masasabi sa kontrata na kung may problema ay hindi mo na kailangang ibalik ang mga kalakal at ibabalik ko ang iyong pera. Sinseridad na sabi ni Darren habang tinatapik ang dibdib. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, Mr. Rhodes. Ikaw ang unang kaibigan ng Palmer Group sa Bridgeport, inabot ni Owen ang isang kamay para makipagkamay kay Darren. May ngiti sa mga labi ng dalawang lalaki. Hindi masabi ni Darren kung totoo ba ang ngiti ni Owen o hindi, at hindi rin masabi ni Owen kung tunay o hindi rin ang kay Darren. Pagkatapos niyang makakuha ng malaking batch ng mga ugat ng lalang, hinikayat ni Owen ang mga tao upang siyasatin ang mga kalakal. Nang makumpirma nilang walang problema, inayos niya ang lahat para maipadala sa Greencliff. Sa kabila, binuksan ni Darren ang isang bote ng alak na itinago niya sa loob ng maraming taon. Handa na siyang magdiwang. Wala ang sinseridad at pagiging totoo niya kanina. Natuwa lang siya dahil gumana ang plano niya. Boss, si Direk Lynch ay talagang matalino para gawin ito. Ang kanyang subordinate nagsimula buttering up sa kanya. Tama sa kanya na ipasa sa iyo ang trabahong ito. Tawagan mo ang mga shot sa Bridgeport, at malinaw na alam ito ng Palmer Group. Inikat ni Darren ang baso niya at humigop ng kaunti. I'm nothing compared to Director Lynch, panunuya niya. Sa tingin mo ba ang isang ordinaryong tao ay maaaring maging isang direktor sa departamento ng pagbili ng Long Group? Napakalalim ng tubig ng Long Group. Of course. Mabilis na ngumiti ang kanyang nasasakupan. Ngunit ngayon na ang Palmer Group ay may mga materyales na kailangan nila at isang formula sa kamay, pagkatapos ay maaari silang mag-mass produce ng kanilang produkto. Hindi ba't kapareho iyon ang pagbibigay ng bala ni Direk Lynch sa kanyang kaaway? Hindi niya ito naintindihan. Wala kang alam, shit. Ngumisi si Darren at mukhang misteryoso ngayon. Sabihin mo sa akin, saan binibenta ng Palmer Group ang kanilang bagong produkto? Ang Hilaga. Sinabi na ng Palmer Group na papasok sila sa Northern Market, di ba? Kaya kapag handa na ang produkto, i-advertise ba nila ito? Siyempre. Kaya gagawa ba sila ng napakalaking dami ng kanilang produkto? Siyempre, business sense lang yan.
Ngunit kung ang kanilang bagong produkto ay nakakaakit ng atensyon ng mga mamimili at ang mga mamimili ay naghihintay ng may malaking pag-asa para lamang sa kanila na hindi makapasok sa hilagang merkado, sa tingin mo ba ay mapapawi nila ang galit ng mga mamimili? Pinaikit ni Darren ang kanyang mga mata na para bang inaabangan na niyang panoorin ang Palmer Group na napapagalitan at minumura, mawawalan ng kredibilidad, at panoorin ang lahat ng kanilang produkto na nasasayang. Mamamatay sila sa kakilakilabot. Kabanata 707. Para talagang makapasok sa Northern Market, mayroong 5 gantry points. Ang Bridgeport lang ang una. Ibinaba ng Palmer Group ang isang ito, at si Owen ay naging sikat dito sa maikling panahon. Ginawa niyang biglang tumaas ang pangalan ng Palmer Group sa kapangyarihan. Dahil sa kanilang matibay na paninindigan, sinabi ng ilang tao sa industriya na ang kapangyarihan ng Palmer Group ay hindi mapigilan. Ngunit lahat ng mga tunay na makapangyarihang pamilya ng Hilaga, at lalo na ang mga taong maraming nalalaman tungkol sa Hilaga, alam ng lahat na ang Bridgeport ay ang pinakamadaling gantry na sakupin. Pagkatapos ng lahat, ang mga kumokontrol sa lungsod na ito ay isang grupo ng mga ikatlong antas ng pamilya. Kaya walang paraan na makalaban nila ang paparating na Palmer Group. Sa 5, may 3 na hindi dapat banggitin. Ngunit ang huling 2 ay sinusuportahan ng napakalakas na kapangyarihan sa parehong legal at iligal na bilog. Kung ayaw nilang pasukin ang Palmer Group, walang paraan na makapasok ang Palmer Group. Higit pa rito, ang mga tagapagtaguyod ng 2 gantries na ito ay may medyo malaking bahagi sa kita ng Long Group. Kaya walang paraan na handa silang panoorin ang ibang tao na kumukuha ng anumang mga benepisyo na kanilang tinatamasa. Ang plano ng Palmer Group na pumasok sa Hilaga ay nakatadhana na mabaygo. Hindi lamang sila mabibigo, ngunit dadalhin din nila ang masamang reputasyon bilang isang hindi mapagkakatiwalaang kumpanya. Hindi sila makapasok sa Hilaga at maaaring mawala pa ang kanilang umiiral na merkado sa Timog. Ngunit walang sino man sa Palmer Group ang nakakaalam tungkol dito. Sa katunayan, nadama nila na malapit na silang manalo sa digmaang ito at napakasaya nila tungkol dito. Nang isipin ni Darren kung paano naging pag-asa ang ekspresyon ng Palmer Group bilang kanilang pag-asam, ang pag-asa ay naging pagkabigo at ang pagkabigo sa wakas ay naging kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaghintay. Ang ideya ni Leonard na gawing ligaw ang kanyang mga kaaway sa kagalakan bago tuluyang masira ay isang kamangha-manghang hakbang. Maghintay at panoorin kung gaano kalubha ang pagdurusa ng Palmer Group. Kapag ganap na silang nawasak, pagkakataon na natin na anihin ang ani. Nagsimulang tumawa ng malakas si Darren. Sinundan niya si Leonard sa loob ng maraming taon at hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganoong stunt. Natuwa ito sa kanya kahit ilang beses niya itong gawin. Ano ito tungkol sa pagiging isang ipinagbabawal na teritoryo ng Greencliff? Ito ang Hilaga. Ang lugar na ito ay talagang isang ipinagbabawal na teritoryo. At tulad ng hinulaan ni Leonard, nagsimula ang Palmer Group ng isang agresibong kampanyang pangpromosyon. Nagkaroon ng mga advertisement para sa paparating na produkto ng Palmer Group sa TV, sa internet at sa buong lansangan. Maging ang pinakasikat na mga awit ngayon, si Victoria Clark, ay naglabas ng bagong kanta, at ang music video ay kinunan batay sa konsepto ng bagong produkto ng Palmer Group. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa kanyang mga tagahanga. Ang Palmer Group ay gumawa ng bestseller sa Timog Silangan na rehiyon gayon din sa Starling City. Kaya marami ang nag-aabang sa kanilang ibebenta sa Norte. Tanging ang mga tunay na nakakaunawa sa Hilaga, tulad ni Leonard, ang nakakaalam na marahil ito ang huling sandali ng kaluwalhatian ng Palmer Group bago sila namatay. Hindi kami mga sakam na tao, at maaari lang naming kunin ang mga benepisyo na maiaalok ng Bridgeport. Si Darren ay nakakakuha ng 30%, ang iba sa inyo ay maaaring magbahagi ng 20%, ang huling 50% ay akin. Naisip na ni Leonard kung paano hatiin ang pagnakawan. Palagi siyang nagtatrabaho ng ganoon. Sisiguraduhin niyang magse-set up ng isang laro na siya ang mananalo, at sa sandaling manalo siya, mabilis niyang kukunin ang mga samsam. Kung masyadong maraming gaaman ang kasali, mababawasan ng malaki ang halagang makukuha niya. Halos lahat sa Long Group ay isang sakam na tao. Itinaas nilang lahat ang kanilang mga salamin at sabay-sabay na kumatok. Director Lynch, ang galing mo talaga.
Kamangha-manghang. Director Lynch, I wonder kung may mga umaatake din sa kanila. Kung susubukan nilang makipag-away sa atin, masama iyon para sa atin. Maraming tao sa Long Group ang nanunood ng Palmer Group. Medyo nag-aalala pa rin si Darren at ang iba pa. Kahit na si Leonard ay suportado ng isang pamilya sa unang antas, marami pang iba sa Long Group na mula sa napakalakas na pamilya, at hindi nila kayang labanan ni Leonard. Huwag mag-alala, wala silang pakialam sa isang maliit na lugar tulad ng Bridgeport. But that's why I said na hindi tayo dapat maging gaaman. Dapat tayong kumain ayon sa dami ng ating makakain. If you eat too much, you'd choke to death, nakangiting sabi ni Leonard. Kapag lumaki ang ating gana, makakain tayo ng marami, di ba? Agad namang humagalpak ng tawa ang lahat. Kabanata 708. Samantala, ang mga promosyon ng Palmer Group para sa bagong produkto ay sumasaklaw sa bawat pulgada ng hilaga. Hindi sila nagpigil sa lahat. Si Dayan ay lubos na nagtitiwala sa bagong produktong ito. Naabot ng produktong ito ang Band 1 ng pamantayan ng Palmer Group, at natitiyak niyang magdudulot ito ng bagyo sa hilaga. Pinoprotektahan nito ang balat at inaayos pa ang balat, at pagkatapos masipsip sa balat, pinapaganda nito ang iyong kutis. Higit sa lahat, nauuri ito bilang isang produkto ng Band 1 at maaaring ikumpara o higaitan pa ang mga produktong iyon mula sa malalaking brand. Ngunit ang kalamangan sa presyo na mayroon tayo ay mas mataas kaysa sa kanila. Namangha si Victoria kung paano nakagawa ang R&D team sa Palmer Group ng napakagandang produkto sa napakaikling panahon. Sa sandaling ilabas ang produktong ito sa merkado, tiyak na magiging bestseller ito. Lumingon siya at kumikinang ang mga mata niya. Dayan, paano mo nagagawa ito? Hindi talaga siya makapaniwala. Ito ay isang produkto na ginawa ng isang kumpanya na halos isang taong gulang. Dahil marami tayong talento. Mayroon kaming mga talento sa bawat departamento, at sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sagot ni Dayan na may nakakalokong ngiti. Higit pa rito, ang lahat ng mga talentong ito ay talagang tinatrato ang Palmer Group bilang kanilang pamilya, at tinatrato ang kumpanya na parang sarili nilang negosyo. Ang sumasabog na dami ng enerhiya na ito ay talagang nakakagulat. Niyakap ni Dayan si Ethan. At mayroon kaming talento na ito dito mismo. With him around, there's nothing we can't overcome. Hindi na nagsalita si Victoria. Hindi pa siya nakakita ng sinumang napakayabang. Mahiyain si Dayan noon at nahihiya siyang tawaging hobby, si Ethan sa publiko. Pero ngayon ay halos hindi na niya ginagamit ang pangalan nito at tinawag siyang hobby, kahit sa opisina. Naaawa talaga siya sa mga staff na malapit sa kanila tulad ni Ashley. Kinailangan nilang mag-overtime ng labis sa opisina, at kailangang mapailalim ang dalawang ito sa pagiging all lovely-dovey sa lahat ng oras. Kawawang mga nilalang. Maaaring pumasok ang Palmer Group sa hilaga, magdulot ng bagyo at bumangon pa upang labanan ang Long Group. Ang lahat ng ito ay nagsimulang magmukhang posible. Ang ilan na dati ay hindi masyadong nag-iisip tungkol sa Palmer Group ay nagsimulang magbago ng kanilang paninindigan at nagsimulang suportahan ang Palmer Group. Parami ng parami ang mga supplier ang dumating upang makipag-ugnayan sa Palmer Group, at ang produksyon ng Palmer Group ay nasa pinakamataas nito. Naramdaman ni Dayan na may hindi tama. Pakiramdam niya ay may palihim na nagtutulak sa kanila upang patuloy na sumikat ang Palmer Group at malapit nang maabot ang mga ulap. Ngunit sinabi sa kanya ni Ethan na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, kaya hindi na nag-alala si Dayan. Ipinagpatuloy ni Dayan ang pamamahala sa Palmer Group ayon sa plano. Umupo si Ethan sa ilalim ng payong sa pasilidad ng pagsasanay sa kanayunan. Inubos niya ang isang kaldero ng tsaa at tumangala sa mga lobo na katatapos lang sa ikatlong yugto ng pagsasanay. Ibang-iba na ngayon ang hangin sa paligid ng mga lalaking ito. Sapat na ang tingin sa kanilang mga mata upang takutin ang lahat. Matapos ang napakaraming pinagdaanan at napakahirap na pagsasanay mula noong unang yugto ng pagsasanay, lahat ay nakapasa sa ikatlong yugto. Ang kanilang pagtaas sa kakayahan ay higit pa sa nakakagulat ngayon. Nagkaroon ng kumpletong pagbabago sa kanila mula sa loob, at hindi rin nila alam kung paano ito ilalarawan.
Sinasabi ko sa inyo, napakasarap sa pakiramdam na tumayo sa tuktok ng mundo, mahinahong sabi ni Ethan habang nakatingin sa kanilang lahat. Gusto mo bang matikman iyon? Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat ng mga lobo. Ang ikatlong yugto ay ganap na naiiba mula sa naunang dalawa. Ang unang dalawang kurso na idinisenyo ni Ethan ay upang itakda ang kanilang pundasyon at gamitin ang pinakamaikling oras upang ilabas ang potensyal sa mga lobo. Ang ikatlong yugto na ito ay pag-aarma sa mga lobo at ginagawa silang mga makinang pangpatay. Wala sa mga galaw ang komplikado, ngunit ang bawat isa ay nakamamatay. Kaunti lang ang mga galaw. Isang indayog ng kamao ay papatay ng isang tao. Ito ay mismong sining ng karahasan. Nakarating si Ethan sa isang conclusion pagkatapos ng higit sa 10 taon ng mga labanan na ito ang pinakamabisang pamamaraan. Ngayon ang mga lobo ay mga mandirigma at ang pinakamakapangyarihang puwersa na mayroon siya upang protektahan ang Green Cliff. Napatingin sa kanila si Ethan at tumango. Alam niya na ang mga lobo ay hindi likas na matalino sa lugar na ito, ngunit ang kanilang saloobin, pagsusumikap at kasipagan ay ang kanilang pinakamahusay na talento. Walang kaloob sa mundong ito ang makakatalo sa pagkakaroon ng tiyaga. Sige. Sigaw ni Ethan. Pamumunuan ko kayong lahat na pumatay sa tuktok ng mundo. Simula ngayon. Kabanata 709. Ginawa ni Greencliff ang hakbang nito. Si Brother Geoff at ang iba ay lihim na nagtungo sa Bridgeport upang makipagkita kay Number 5 at sa kanyang mga tauhan. Sa kabilang panig, nagsimula na ring kumilos ang Palmer Group. Ang Palmer Group ay naglagay ng maraming pagsisikap sa kanilang kampanyang pangpromosyon, at maraming tao ang lihim na tumutulong dito. Siyempre, nakikita ito ni Diane at alam niyang gawa ito ng mga karibal niya. Sa katunayan, maraming mga karibal ang nasangkot. Ang ilan sa kanila ay halata at ang ilan sa kanila ay lihim sa paningin. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga. Dahil gusto ng Palmer Group na palawakin, tiyak na magkakaroon ito ng mga balakid. Kung hindi nila nalampasan ang mga hadlang na ito, paano sila lalago? Ang bagong produkto ay dumaan sa mahigpit na panloob na pagsubok at ang Palmer Group ay nakatanggap ng malaking halaga ng mga order. Kaya't ang pabrika ay nagtatrabaho na ngayon sa abot ng makakaya nito upang makagawa hanggat maaari. Ay update ang kabuoang dami ng produksyon araw-araw, utos ni Diane. Ipaalam sa mga mamimili, at ipaalam sa mga taong gustong malaman kung gaano karaming produkto ang inihanda ng Palmer Group. Parang napakakalma niya. Sa harap ni Ethan, siya ay isang mahiyaing batang babae. Pero sa trabaho, isa na siyang confident na corporate goddess. Nagawa ng Palmer Group na maging transparent tungkol sa kanilang proseso ng produksyon at naging live online. Nakikita ng lahat kung gaano kalinis ang kanilang pabrika at kung gaano kahusay at kasipagan ang kanilang mga manggagawa. Mas lalo silang nasa sabik para sa bagong produkto. Nagpapadala ito ng senyales na determinado ang Palmer Group na makapasok sa Hilaga. Ang balita ay umabot sa Hilaga. Sa opisina sa pinakamataas na palapag ng Long Group. Isang oras na ring nakatayo si Angelica sa harap ng higanteng dingding ng bintana. Para siyang estatwa at hindi gumagalaw. Wala ring nang ahas na pumasok para istorbohin siya. Wala siyang masiglang hitsura sa kanyang mukha, at wala rin siyang nakagawiang alof at mayabang na ekspresyon. Bakas lang sa mukha niya ang pagod. Hindi lamang napigilan ng Palmer Group ang kanyang mga pag-atake, ngunit handa na silang lumaban. Diane, ginagawa mo ba ang lahat para sabihin sa akin na pupunta ka? Medyo nagsalubong ang mabangis na kilay ni Angelica. Huwag mo akong bigin. Siyempre alam niyang hindi lang si Diane ang darating. Nandoon din si Ethan. Maaaring napigilan niya si Diane, ngunit walang makakapigil kay Ethan dahil siya si Ethan. Huminga ng malalim si Angelica at huminga ng dahan-dahan para pakalmayan ang sarili. Naiinggit talaga siya kay Diane. Lalo siyang nagseselo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nagustuhan ni Ethan. Handa pa siyang maging kaaway ng lahat para sa kapakanan nito. Noong mga bata pa sila, pinrotektahan na rin siya ni Ethan ng ganito. Ngunit ang maswerteng babaeng iyon ay naging si Diane, at nakaramdam ng galit si Angelica tungkol dito. Nabalik sa realidad si Angelica nang mag-ring ang phone niya. Speak! Nanlamig na naman si Angelica nang kunin niya ang telepono.
Ang kanyang boses ay malamig at walang pakiramdam. Ang pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler ay nagpadala ng salita na haharangein at papatayin nila ang Palmer Group sa huling 2 gantries at tiyaking malugi sila. Nagdala rin ng malamig na boses ang kabilang partido at agad na ibinaba ang tawag pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Nagsimula na ba? Unti-unting naging matalim ang mga tingin ni Angelica, na para bang mga kutsilyo. Ang pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler ay parehong mga pamilya sa unang antas at may kontrol sa 2 pinakamahalagang gantries ng Hilaga. Kung gusto ng Palmer Group na pumasok sa Hilagang merkado, kailangan nilang makalusot sa mga gantries na ito. Ang tatlo pa ay hindi gaanong makapangyarihan at mas madaling makalusot. Ngunit ang 2 na nasa kontrol ng pamilyang Brewer at ng pamilyang Fowler ay hindi ganoon kadaling dumaan. At lalo na ngayon na ang Palmer Group ay isang karibal sa Long Group. Parehong maraming miyembro ng pamilya ang Brewer family at Fowler family sa Long Group. Inilagay nila ang mga ito doon upang kumita ang kanilang mga sarili pati na rin upang dalhin ang pamilya sa susunod na antas. Itinuring nila ang Long Group bilang isang tool para sa kanilang sarili, ngunit sino ang hindi? Lalong pagod at walang magawa si Angelica nang maisip ito. Masyado na siyang pagod para talagang patnubayan ang malaking barkong ito. Hindi niya intensyon na mag-U-turn, ngunit ang bahagyang pagbabago ng direksyon ay napakahirap. Iyon ay dahil ang bilang ng mga tao at dami ng mga benepisyong kasangkot ay napakarami. Ang Long Group ay isa na ngayong napakakomplikado at magulo na lugar. Hindi na ang kasalukuyan ang gustong ihanda ni Angelica para kay Ethan. Isa na itong kasangkapan na ginamit ng mga makapangyarihang pamilya upang ipagpalit sa mas maraming pera at mapagkukunan para sa kanilang sarili. Bigla siyang binalot ng pagod. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Angelica. Kung nasa tabi kita, wala akong dapat ikatakot. Kailangan kitang bawiin. Minsan hindi niya alam kung bakit gusto niyang mabalik si Ethan sa tabi niya. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kanya bilang tao, o dahil sa ibang bagay. Samantala, ang 5 gantries sa Hilaga ay ang mga lungsod ng Bridgeport, Valdale, Bouldergate, Pinemore at Northampton. Ang 5 gantries na ito ay mga lungsod kung saan kailangang dumaan ang lahat ng ruta ng kalakalan sa lupa, hangin at dagat. Anumang mga kumpanya mula sa labas ng Hilaga ay kailangang dumaan sa mga lugar na ito upang makapasok sa Hilagang merkado. Ang lahat ng kanilang mga supply at kalakal ay kailangang dumaan sa 5 gantries na ito at siyasatin at maaprubahan. Kung hindi, ang kanilang mga kalakal ay maaaring hindi maabot ang Hilaga mismo, hindi bale na ibenta sa Hilaga. Si Owen ay gumagawa ng kanyang huling paghahanda sa Bridgeport. Alam niya na ang mundo ng korporasyon ay parang isang larangan ng digmaan. Ang Hilaga ay isang espesyal na larangan ng digmaan, at kapag mas naiintindihan niya ang tungkol dito, mas nakakatakot ito. Kabanata 710. Medyo okay naman si Valdale, dapat kayanin natin ito sa ating kakayahan. Wala tayong dapat na problema sa parehong legal at ilegal na bilog. Pero medyo magulo ang Bouldergate, seryosong ekspresyon ng mukha ni Owen habang nakaturo sa mapa. Ang legal na bilog ay napakahigpit, at sobrang sakam. Hindi siya naglakas loob na isipin ang tungkol sa huling 2 gantries, Pinemore at Northampton, sa sandaling ito. Ang Bouldergate lang ay medyo masakit na sa ulo. Bakit? Tanong ni number 5 na nakakunot ang noo. Kung ang ilegal na bilog ang nagbibigay ng gulo kay Owen, tutulungan siya ng number 5 na ayusin ito kaagad. Ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman tungkol sa legal na bilog. Nang walang anumang utos mula kay Ethan, kailangan nilang igalang ang mga alituntunin ng ibang mga lupon. Gusto nila ng 70%. Galit na sabi ni Owen na nagngangalit ang mga ngipin. Sinabi nila na hanggat ang mga produkto ng Palmer Group ay dumaan sa kanila, kailangan nating bigyan sila ng 70% ng ating mga kita. Mga duguan. Nagmura si number 5 nang marinig niya ito. 70%. Wala silang nagawa at sinagot ng Palmer Group ang halaga ng produksyon. Ang ginawa lang nila ay ipasok ang mga kalakal at gusto nila ang 70% ng kita. Sa tingin mo ba ang damdamin tungkol sa mga pamumuhunan na umiiwas sa Bouldergate ay isang biro lamang? Umiling si Owen at bumantong hininga.
Kung walang malaking kapangyarihan at malakas na katayuan sa legal na bilog, ang gantry na ito ay magiging napakahirap na pagtagumpayan. Ang huling dalawa, Pinemore at Northampton, ay mahigpit na kinokontrol ng parehong legal at ilegal na bilog. Nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kakayahan sa unang pagkakataon. Malaki na ang naitulong sa kanya ni Ethan at hinayaan pa niya si number 5 at ang kanyang mga tauhan na tulungan siya habang nasa daan. Sino pa sa Palmer Group ang binigyan ng ganitong espesyal na pagtrato? Ngunit hindi niya maalis ang gantry na ito, at binaygo niya ang tiwala ni Ethan sa kanya. Ang Palmer Group ay gumagawa ng napakalaking halaga ng kanilang bagong produkto at dapat silang ipadala palabas ng Greencliff patungo sa Hilaga sa lalong madaling panahon. Ngunit ngayon ang mga gantries ay hindi bukas sa kanila, at sila ay maiipit sa isang mahalagang yugto ng pagpasok sa Hilaga. Hindi mo kasalanan, ito ay higit sa kung ano ang magagawa mo. Masasabi ng number 5 kung ano ang iniisip ni Owen at inaliw siya, hindi ka masisisi ni Big Boss. Mabait na tao si Brother Ethan at maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Maaaring hindi niya ako sisihin, ngunit hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Huminga ng malalim si Owen. Susubukan ko uli. Nakipag-appointment na ako sa isang taong namamahala at titingnan ko kung may pagkakataon mamaya. Tumango si number 5. Matapos manatili sa piling ni Owen sa panahong ito, alam niyang si Owen ay isa sa mga taong nagpakatoto. Ngunit si number 5 ay nakasunod din kay Ethan ng ilang panahon ngayon. Marami na siyang nakita at alam na may ilang tao at ilang bagay na hindi maaayos dahil lang sa pagsunod sa lahat ng mga patakaran. Lalo na sa panahon na ang Palmer Group ay karibal ng Long Group. Anong uri ng pag-iral ang Long Group sa Hilaga? Sila ang pinakamalaking korporasyon sa Hilaga. Ang mga kapangyarihan at kita na nilalaman ng korporasyong ito ay isang malaking gulo, at marahil kahit na ang boss ng grupo ay hindi matiyak kung anong uri ng kumpanya ito. Ang malaking conglomeration na ito ay mayroong lahat ng uri ng mga tao na nagtatago sa loob. Lahat sila ay may sariling lihim na motibo at nakikipaglaban upang protektahan ang kanilang sariling mga interes, kaya hindi ito magiging napakadaling makitungo sa kanila. Maging si Angelica ay malamang na sumasakit ang ulo nito. Sasama ako sa iyo, sabi ni number 5. Para lang tingnan ang mga bagay-bagay. Naghanda sila at umalis na. Ang ilegal na bilog ng Boulder Gate ay hindi gaanong naiiba sa Bridgeport, ngunit ang kanilang legal na bilog ay medyo makapangyarihan. Ang mga pangunahing taga-kontrol ng mga ahensya ng gobyerno ay nagmula sa 6 na makapangyarihang pamilya. Nag-intertwine sila sa isa't isa upang bumuo ng isang malaking web. Ang sinumang kumpanya na gustong makalusot sa web na ito ay kailangang mag-iwan ng isang bagay, kung hindi, makakalimutan nila ang pagpunta sa web. Ang pinakamasama ay ang 6 na pamilyang ito ay tila medyo nagkakaisa. Sa ibabaw, tila wala silang anumang away sa isa't isa. Ang layunin ng lahat ay pareho at hinati nila ang lahat ng pantay-pantay. Ang bawat isa ay kumuha ng tig-iisang subo at ito ay sapat na upang mabusog ang kanilang mga sikmura, kaya hindi na kailangang makipag-away. Sinubukan ni Owen sa loob ng maraming araw at ginamit ang lahat ng mayroon siya para sa wakas ay makipag-ugnayan sa isa lang sa kanila. Lahat ng matataas at makapangyarihang kinatawan ng 6 na makapangyarihang pamilya ay ayaw siyang makita. Si Owen ay isang regional manager lamang mula sa Palmer Group, kaya wala silang pakialam sa kanya maliban kung may maya-alok siya sa kanila. Isang oras na naghintay sa labas ng opisina sina Owen at number 5 bago bumukas sa kanila ang pinto. Pumasok sila at walang ibang tao maliban sa isang medyo malaki ang laki. May banayad na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nakaupo sa kanyang mesa, at halatang hindi siya abala sa anumang bagay. May mga latak ng tsaa sa basurahan na halatang kanina lang ay itinapon at umuusok pa. Ang taong ito ay malinaw na ginasto na malayang gumawa ng tsaa bago mag-asikaso sa tamang mga bagay sa trabaho. Talagang sumobra na siya. Kabanata 711. Director Hutchins, galit si Owen sa loob ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Ako ang North Regional Manager para sa Palmer Group, Owen. Nakontak kita kanina, assistant ko ito. Tinuro niya ang number 5 sa tabi niya. Tumango lang si Louis Hutchins at hindi man lang tumingin. Ah, ikaw pala.
Anong problema? Ngumiti si Owen at sinabing, Director Hutchins, tungkol ito sa mga kalakal ng Palmer Group. Ang mga papeles sa pag-aproba. Hindi ito madaling ayusin, umiling si Louis Hutchins at iwinagayway ang kanyang mga kamay bago natapos ni Owen ang kanyang pangungusap. Ang pag-aproba ng mga kalakal ay kailangang sumunod sa isang proseso, at sa ngayon, ang pamamaraan para sa pagpasok sa merkado ay napakahigpit. Mr. Foss, isa kang eksperto sa industriyang ito, kaya sigurado akong mas alam mo kaysa sa akin kung gaano ito kahigpit. Hindi pwede. Nagalit si Owen sa loob. Anong ibig niyang sabihin na hindi pwede? Magagawa ito ng anumang rehiyon at anumang lungsod. Kahit na ito ay ginawa sa pamamagitan ng libro, ito ay lamang ng isang bagay ng mga araw. At karaniwan, kung ang isang pangunahing korporasyon ay pumapasok sa isang merkado, ang mga papeles ay karaniwang na proseso ng mas mabilis. Bakit hindi nila na proseso ang papeles ng Palmer Group dito? Director Hutchins, alam ko ang proseso at procedure na kailangan. Pero ngayon hindi ko mahanap ang mga tamang tao, parang nasa mahirap na posisyon si Owen. Maraming mga dokumento ang kailangang pirmahan ngunit ang lahat ng mga autorisadong pumirma ay wala sa paligid, kaya ang mga papeles ay naiwan ng napakatagal at hindi namin kayang ipagpatuloy ang pagkaladkad sa ganito. Tumawa si Louis at tumayo sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Owen at pinaikit ang mga mata sa kakaibang ngiti. Mr. Foss, sinusubukan mo bang sabihin na naging pabaya kami sa aming trabaho? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang trabaho na mayroon tayo. Alam mo ba kung gaano karaming mga bagay ang kailangan nating hawakan araw-araw? Para sa iyo, ito ay isa bagay lamang ng pagpirma ng mga papeles. Ngunit ikaw ay isang kumpanya lamang. Alam mo ba kung ilang kumpanya ang dapat nating tingnan? Kahit na magawa ng iyong kumpanya ang lahat ng mga pamamaraan, marami pa akong mga tao na dadaanan sa aking panig. Lahat kayo ay kailangang pumila tulad ng iba. Hindi namin binibigyan ang sino man ng mga espesyal na pribilehiyo dito, at lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng aklat. Umiling si Louis at mukhang hindi nasisiyahan. Dahil sinabi mo na alam mo ang lahat ng mga pamamaraan, pagkatapos ay gawin mo muna ang lahat. Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng iba pa, makakarating ito sa lugar na ito. Kung wala ang tamang papeles sa lugar, pasensya na pero wala akong magagawa para sa iyo. Director Hutchins. Marami pa akong trabaho, please umalis ka na, sabi ni Louis na may malamig na ekspresyon sa mukha bago pa makapagsalita si Owen. Nagmura si Owen sa kanyang puso. Kung siya ngayon ay sumang-ayon na ibigay sa kanila ang 70% ng mga kita, lubos siyang nakatitiyak na ang prosesong ito ay matatapos sa loob ng 1 oras o higit pa. Ang mga linte na ito. Hindi bali 70%. Ni wala silang karapatang humingi ng 10%. Ito ay nasa loob ng kanilang saklaw ng trabaho, ngunit patuloy nilang hinihila ang kanilang mga paa dito, kaya maraming mga kumpanya ang walang pagpipilian kundi ang magbigay sa kanilang mga kahilingan. Sa napakalaking halaga ng tubo na nawala, ilang kumpanya ang mabubuhay. Marami sa kanila ay tahimik lamang na nag-iimpake ng kanilang mga bag at umalis sa hilagang palengke. Kaya ang malaking hilagang pamilihan ay kontrolado pa rin ng mga makapangyarihang pamilya. Alam ng lahat ang tungkol dito, ngunit wala silang magagawa. Alinman ay nabuhay sila kasama nito, o nakalabas sila. Umalis si Owen na nagtataka, at si Louis naman ay nanunuya. Bumalik siya sa kanyang upuan sa opisina at ngumuso sa panghahamak. Pangkat ng Palmer. Sa nakaraan, 70% ng mga kita ay magiging sapat. Pero ngayon, napakaraming tao na ayaw kang papasukin. At saka, parang hindi talaga sila marunong mag-behave. Dahan-dahan silang maghintay para sa mga dokumento, hanggat kaya nilang maghintay. Si Louis lamang ang pampublikong mukha ng Boulder Gate upang makipagkita sa lahat ng mga taong ito. Ngunit kung hindi man lang nila malagpasan si Louis, walang paraan na malalampasan nila ang iba. Pumasok si Owen sa kanyang opisina nang walang dala at naglakas loob pa siyang kausapin ng ganoon. Ano ang naroon upang makipag-ayos? Walang puwang para sa negosasyon. Sumando si Louis sa upuan niya.
Pinaikit niya ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, kung hindi mo alam kung paano kumilos sa mundo ng kumpanya, hindi ka magtatagal, ho. Kabanata 712. Pumikit si Luis at hinintay na maliwanagan si Owen. Para sa kanya, lahat ng mga taong ito ay matututo kung paano kumilos. Ang mga tao ay kailangang dumaan sa ilang kahirapan upang maging mature. Namumutla ang mukha ni Owen sa galit nang lumabas siya ng opisina ni Luis. Grabe talaga itong Luis na ito. Direktor lang siya at nagtrabaho din sa iba. Pero sobrang yabang niya. Ngayon ay bigla kong nalaman na talagang maganda ang ugali mo, ang sabi ni number 5 sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Muntik ko na siyang mapatay sa lugar kanina. Hindi pa siya nakakita ng ganoong tao. Hindi lang mayabang si Luis. Ginawa lang din niya ang lahat ng gusto niya at isang kahihiyan sa opisinang hawak niya. Ganyan ang mga taong ito, at lalong masama sa Boulder Gate, umiling si Owen. Ngunit gayon paman, wala kang mahanap na anumang problema o ebidensya laban sa kanila. Kailangan lang nilang maghanap ng hindi magandang dahilan at maaari kanilang pilitin na pagbigyan ang kanilang mga hinihingi. Ano ang magagawa mo dyan? Nagalit din si Owen, ngunit wala siyang magawa. Si Luis at ang 6 na makapangyarihang pamilya sa likod niya na kumokontrol sa Boulder Gate ay gumamit ng ganitong uri ng kasuklam-suklam na taktika upang makuha ang 70% ng mga kita mula sa Palmer Group. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makasulong ang Boulder Gate bilang isang lungsod. Ang hilagang rehiyon ay halos lahat ay ganito dahil ang lahat ng mga kalsada patungo sa lungsod ay hinaranggan ng lahat ng makapangyarihang pamilyang ito. Ayaw nilang makapasok ang anumang karibal at pagbabante sa kanilang posisyon. Huwag kang mag-alala, hihintayin natin ang pagdating ni Big Boss, sabi ni number 5. Kapag nandito na si Big Boss, maaayos na ang lahat. No choice si Owen kundi tawagan si Ethan. Laking gulat niya, papunta na si Ethan. Mukhang alam niya na may mangyayari at mauubusan na ng ideya si Owen. Darating siya kapag kailangan siya ni Owen. Pagsapit ng hapon, dumating na si Ethan. Si Kuya Geoff lang ang kasama niya, pero alam ni number 5 na sumama rin ang lahat ng kapwa niya kapatid. Kuya Ethan, sorry talaga. Hiyang-hiya si Owen sa sarili niya. Pakiramdam niya ay binaygo niya ang pag-asa na mayroon sa kanya si Ethan. Sa 5 gantry, 2 lang ang ibinaba niya. At si Ethan ay tinulungan din siya ng palihim sa Bridgeport. You've done a good job, ngumiti si Ethan at pinuri si Owen. Alam mo, marami pang iba na hindi nakalusot kahit isa. Kahit na ang mga nagawang magbayad ng napakataas na presyo. Tumango si Owen. Daylight robbery iyon. Hindi siya kailanman sasang-ayon sa mga ganoong tuntunin. Huwag mag-alala, ang maliliit na bagay na ito ay hindi problema sa Palmer Group, sabi ni Ethan. Ang kailangan mong gawin ay palawakin ang iyong pananaw. Ang maliit na hilagang merkado na ito ay hindi ang iyong mundo. Sapat na ang ilang pangungusap na ito para maramdaman ni Owen na umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Hindi siya sinisisi ni Ethan at pinalakas pa niya ang loob niya. Handa pa siyang bigyan ng pagkakataon si Owen na patuloy na mag-mature at lumago. Sinabi ko noon na I want everybody to mature together with Palmer Group, tinapik ni Ethan ang balikat ni Owen. Kung anong antas ang maaabot ng Palmer Group sa hinaharap ay hindi lamang nakasalalay kay Dayan at sa aking sarili. Ito ay depende sa bawat isa sa inyo na nagtatrabaho para sa Palmer Group. Hindi bababa sa isang tao. Intindihin. Naiintindihan ko. Parang naiiyak si Owen. Kuya Ethan, hindi kita pababayaan. Tumango si Ethan. Sige ngayon, pagsamahin mo ang sarili mo. Oras na para bumaba sa trabaho. Owen, ihanda mo na ang sarili mo. Malapit nang matapos ang panig ni Dayan at malapit nang maipadala ang mga kalakal. Humanda sa pagtanggap ng mga kalakal at maghanda para sa susunod na hakbang. Naglakad si Ethan patungo sa pinto. Aayusin ko ang natitira. Umalis si Ethan kasama si Kuya Geoff. Huminga ng malalim si Owen at bumaling sa number 5. Nanginginig ang kanyang boses, sandali doon, gusto ko talagang ibigay ang buhay ko kay Kuya Ethan. Tumawa si number 5. Maaari siyang makiramay sa kanya. Naiintindihan kita.
Magtrabaho na tayo. Nagayos na silang dalawa at naging abala. Samantala, umalis sina Ethan at Kuya Geoff para hanapin muli si Luis. Nakaupo ngayon si Luis sa sofa at malayang gumagawa ng kanyang tsaa. Nakatambak na kasing taas ng bundok ang mga dokumento sa office desk niya. Ito ay mas kawili-wiling gumawa ng tsaa kaysa sa pagdaan sa lahat ng mga bagay na ito. I wonder kung sino ang susunod na maghahanap sa akin. Sana ay isang taong marunong kumilos. Nagsasalin si Luis ng tsaa para sa sarili nang may biglang sumipa sa pinto ng opisina niya ng malakas. Kabanata 713. Ang malakas na putok na ito ay labis na ikinaalarma ni Luis Hutchins kaya napasigaw siya ng malakas at pinagpag ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Tumilapon ng kumukulong tubig sa sariling kamay at napasigaw siya ng malakas sa sakit na parang baboy na kinakatay. Ah! Tumalon siya at mabilis na kumuha ng tisyo para panasan ang kamay niya. Tumangala siya upang makita ang isang estranghero na papasok. Siya ay lumipad sa galit. Sino ka? Galit na galit si Luis. Pumasok ang lalaking ito sa kanyang opisina nang hindi man lang kumakatok. Napakatapang. At ngayon napaso na ang kamay niya at namula agad ang mukha sa sakit. Sinulyapan ni Ethan ang malabong mukha at tiyan ni Luis at alam niyang hindi ito mabuting tao. Sinong hard worker ang magiging ganito? Tiyak na naging ganito ang hitsura ng lalaking ito mula sa paglilite sa iba. Lumapit siya at tinitigan si Luis. Ikaw ang namamahala sa pag-aproba ng mga kalakal na dumarating sa Boulder Gate. Sino ka sa tingin mo? Galit na galit si Luis. How dare you speak to me like that? Sino ka sa tingin mo? How dare you barge into my office like that? Alam mo ba kung sino ako? Galit na sigaw niya. Lumabas ka na ngayon. Kung hindi, kalimutan ang tungkol sa pagpasok muli sa aking opisina. Gusto mo bang aprobahan ko ang iyong mga paninda? Mangarap ka, Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Ethan sa mukha at pinalipad si Luis sa sofa. Napahawak siya sa mukha niya at napaungol sa sakit. Hindi ko ito tinatanong sayo. Humakbang si Ethan at hinawakan ang kwelyo ni Luis. Ang lamig ng titig niya. Tinanong ko, ikaw ba ang namamahala sa pag-aproba ng mga kalakal na papasok sa Boulder Gate? Kailangan mo lang sabihin oo o hindi. Namutla ang mukha ni Luis takot ngunit ang isang gilid ay namula sa sampal kanina. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, why yes. It's me. Malaki. Kunin ang mga form dito, gusto kong simulan ang proseso ng pag-aproba. Ikaw, sino ka at bakit kita bibigyan? Muli siyang sinampal ni Ethan at ngayon ay pulang-pula na rin ang kabilang bahagi ng mukha ni Luis. Dahil ito ang iyong trabaho. Walang ekspresyon ang mukha ni Ethan. Kunin ang mga form dito. Pakiramdam ni Luis ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Wala pa siyang nakilalang ganoon ka-agresibo noon. Kapag ang iba ay pumunta sa kanya upang humingi ng form, wala silang makukuha kung hindi sila magmakaawa sa kanya o bigyan siya ng isang maliit na regalo o dalawa. Tatanggi si Luis hanggat hindi nila ipinakita ang kanilang sinseridad. Ngunit ang lalaking ito ay hindi lamang naglakas loob na sumakay ng direkta, naglakas loob pa siyang saktan. Sino ba sa Boulder Gate ang kumilos ng ganito? Wala akong form. Si Luis ay parehong natakot at galit na galit. Kung wala ang iba, hindi ko ito maibibigay sa iyo. Talagang naglakas loob kang saktan ako, kaya napahamak ka. Ikaw? Pinutol ni Ethan si Luis ng isa pang sampal. Mas mabigat pa ang sampal na ito kaysa sa huli, at naglabasan ang ilan sa mga ngipin ni Luis. Napasigaw si Luis at bumagsak sa sahig. Tumangala siya kay Ethan na may bakas ng takot sa buong mukha. Sino? Sino sa lupa ang lalaking ito? Uupo lang ako dito at maghihintay. Sabihin mo sa kung sino ang may hawak na dalhin ang form dito, tumingin si Ethan kay Luis. Kung hindi ko makuha ang dokumento ng pag-aproba ngayon, maaari mong kalimutan ang tungkol sa paglabas sa pintuan na ito. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Napalunok si Luis at nanginginig ang buong katawan. Ang titig ni Ethan ay parang titig ng isang mabangis na hayop. Pakiramdam ni Luis ay baka lalamunan siya ni Ethan sa susunod na sandali. Nanginginig ang buong katawan niya at nagngangalit ang mga ngipin.
Hindi man lang siya naglakas loob na tumayo. Ikaw. Sinusubukan mo bang hamanin ang 6 na makapangyarihang pamilya na kumokontrol sa Boulder Gate? Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at mas naging malamig ang boses niya ngayon. Tama iyan. Ang nakangiting mukha ni Ethan ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa demonyo kay Luis. Gusto niyang hamanin ang 6 na makapangyarihang pamilya na kumokontrol sa Boulder Gate. Nakakabaliw lang iyon. Sino ka sa tingin mo? Umungol si Luis at malamig na tumawa. Mamamatay ka ng husto na walang makakahanap ng iyong mga labi. Ang tanging natanggap niya ay isa pang sampal mula kay Ethan. Hindi mapakali si Ethan sa kanyang kalokohan. Maaari mong i-drag ito. Alam kong napakahusay ninyong i-drag ang proseso. Walang problema, kaya mo itong hilahin hanggat kaya mong tiisin ang mga sampal ko. Ilang beses siyang sinampal ni Ethan ng sunod-sunod. Nagsimulang sumigaw si Luis para humingi ng tulong at umiyak para sa kanyang ina. Ngunit ang soundproofing ng kanyang opisina ay mahusay. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsisihan niyang ginawang napakahusay ng soundproofing para magawa ang ilang bagay sa ilalim ng mesa. Kaya kahit na mamaos ang boses niya dahil sa pagsigaw, walang makakarinig sa kanya. At paano kung marinig nila siya? Sinabi niya noon na walang papasok sa kanyang opisina nang walang pahintulot niya. Kabanata 714. Nakahandusay si Luis sa sahig. Namamaga ang kanyang mukha at itim at asul ang kanyang ilong. Ang kanyang mga luha at uhog ay natatakpan ang kanyang mukha habang halos hindi niya nagawang sumigaw ng, "Spare. Spare me? Please." Hindi na siya naglakas loob na makipagtalo pa. Ang lalaking nasa harap niya ay halatang baliw. Maglalakas loob talaga siyang sampelan hanggang mamatay. Ang anyo. Ganun pa rin ang sinabi ni Ethan habang dahan-daang itinaas muli ang kamay. Sa sobrang takot ni Luis ay tumalbog siya sa sahig at tumakbo sa kanyang mesa. Naglabas siya ng form at mabilis na ibinigay kay Ethan. Punan ito. Sinaman ng tingin ni Ethan si Luis. Naiiyak siya pero may hawak pa rin siyang panulat. Napalunok siya. Ano? Anong pangalan ng kumpanya mo? Pangkat ng Palmer, malinaw na sagot ni Ethan. Nanginginig ang katawan ni Luis. Agad na nanlamig ang kamay na nakahawak sa panulat. Palmer Group. Ang lalaking ito ay mula sa Palmer Group. Masyado na silang mayabang ngayon. Isang kumpanya mula sa labas ng rehiyong ito ang talagang naglakas loob na pumasok sa kanyang opisina at sinaktan siya, at pinilit pa siyang i-proseso ang mga papeles para sa kanilang mga paninda. Ayaw niyang magsulat ng kahit ano. Bukod pa rito, ayaw ng mga taong nasa ibabaw niya na ang mga produkto ng Palmer Group ay makalampas sa gantry na ito. Kung naaprubahan niya ito para kay Ethan, tiyak na mapapahamak siya. Agad namang nagdesisyon si Luis. Kahit nabugbugin siya ni Ethan, hindi niya kayang punan ang form na ito para kay Ethan. Isulat mo. Biglang nagpakawala si Ethan ng dumadagandong na sumabog sa tainga ni Luis. Umalangaw-ngaw ito sa kanyang isipan at tuluyang natunaw ang desisyong ginawa niya pati na rin ang lakas ng loob niya kanina. Patuloy siyang nanginginig at hindi na naglakas loob na mag-alinlangan pa. Kinuha niya ang panulat at sinimulang sagutan ang form para kay Ethan. Pigilan mo ang panginginig ng kamay mo. Kung mali ang isinulat mo, babaliin ko ang kamay mo. Sabi ni Ethan. Pakiramdam ni Luis, ang 2 minutong ito ang pinakamahabang 2 minuto ng kanyang buhay. Napakabagal na dumaan, parang ilang taon na ang lumipas. Masunurin niyang pinunan ang lahat ng impormasyon na kailangan ng form at nakatatak sa field para sa kanyang departamento, pagkatapos ay inilagay ang form ng maayos sa harap ni Ethan. Namumutla ang mukha niya at wala siyang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Ang proseso ng pag-aproba para sa mga produkto na pumasok ay talagang nangangailangan ng 6 na tao upang mag-sign off. Kumunat ang noo ni Ethan. Nakikita niya na ang selyo ni Luis ay una pa lamang, at may 5 pang lugar na nangangailangan ng selyo ng iba. Hanggat hindi ito kumpleto, ito ay isang walang kwentang piraso ng papel. Ito. Ang form na ito ay nangangailangan ng ilang mga departamento upang aprobahan ng magkakaisa sa unang lugar, at ako ay isa lang ako sa mga departamento. Napalunok si Luis.
Kinokontrol ng 6 na makapangyarihang pamilya ang isang departamento bawat isa. Ang sino mang gustong pumasok sa Hilaga ay kailangang dumaan sa prosesong ito kahit sino pa sila. Hindi ganoon kadaling pumasok. Sino ang dapat na tumatak dito? Itinuro ni Ethan ang isa sa mga blankong espasyo sa form. Ito ay Todd Brewer. Sabihin sa kanya na dalhin ang kanyang selyo dito, sabi ni Ethan ng mahinahon. Pakiramdam ni Luis ay parang napuno ng buhangin ang kanyang lalamunan. Ano ang sinusubukang gawin ni Ethan? Gusto niyang pumunta ang lahat dito at tatakan ang form para sa kanya. Baliw ba siya? Sapat na mahirap na makita sila, ngunit ngayon ay gusto niyang pumunta sila dito para lang aprobahan ang mga produkto ng Palmer Group at ipasok sila sa Boulder Gate. Siguradong baliw siya. May problema ba? Napatingin si Ethan kay Luis. Sila, napaka-busy nila. Mas abala pa ako, iwinagayway ni Ethan ang kanyang kamay at ayaw marinig ni Luis ang kalokohan. Naisip ba niya na hindi alam ni Ethan kung busy ba talaga ang mga idiot na iyon o hindi? Sabihin sa kanila na pumunta dito at tatakan ang form na ito para sa akin, ito ay magliligtas sa akin ng problema sa paghahanap sa kanila ng personal. At saka, kung hindi mo naayos ng maayos ang bagay na ito, makakalimutan mong lumabas ng opisinang ito. Hindi na naglakas loob na makipagtalo pa si Luis. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang naglalakad papunta sa kanyang mesa para tawagan ang 5 pa. Pumunta ka sa aking opisina dalang iyong mga opisyal na selyo ng tinta, ito ay isang napakahalagang bagay. Hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanila na isang nakakatakot na halimaw ang nakaupo sa kanyang harapan. Kung hindi sila maglakas loob na dumating bilang isang resulta, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa paggawa nito sa opisina na ito. Mayroon ba tayong malaking negosyong paparating? Ang kabilang partido ay sumang-ayon sa 70% ng mga kita. Parang excited ang unang tinawag niya. Kung hindi sila pumayag, tinatamad akong pumunta. Gusto nila ng 70% dahil bawat isa sa 6 na pamilya ay kukuha ng 10% bawat isa, at ang huling 10% ay napunta sa mga nasasakupan. Kapag ang Panginoon ay kumain ng karne, ang mga katulong na gumagawa ng gawain ay natural na makakainom ng sopas. Malalaman mo pagdating mo dito, simpleng paliwanag ni Luis. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng 5 tawag sa telepono, tumayo siya sa harap ni Ethan at hindi nang ahas na gumawa ng kahit isang ingay. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng opisina niya. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot, leather na sapatos at salamin. Pagpasok niya, nakita niya si Luis na nakatayo sa isang sulok na parang isang piraso ng kahoy, at si Ethan ay nakaupo sa sofa at nakatitig sa sarili. Kabanata 715. Ikaw si Todd Brewer. Tama iyan, sumimangot si Todd Brewer. Nararamdaman niya na may mali sa kapaligirang ito. Sino ka? Sinulyapan niya si Luis, ngunit walang sinabi si Luis. Walang ekspresyon ang mukha niya, parang lumipad ang kaluluwa niya palabas ng katawan niya. Basta ikaw ang tamang tao. Itatak mo sa akin itong form, tumango si Ethan at itinuro ang form na nasa mesa. Hindi siya mapakali na magpaliwanag ng sobra. Ngumuso si Todd Brewer at itinulak pataas ang kanyang salamin. Puno ng panghahamak ang mukha niya at ngumisi. Gusto mong i-stamp ko ang form na ito, kaya dapat ko itong tatakan. Lumapit siya kay Ethan at biglang nagpakawala ng malamig na tawa. Hindi ka ba masyadong mayabang ngayon? Sino sa Boulder Gate ang nangahas na kausapin siya ng ganito? Ang lalaking ito ay nangangailangan ng pabor mula sa kanya ngunit matapang na inutusan siya. Biglang lumipad ang salamin ni Todd. Malakas na sigaw niya at umiikot ang ulo niya. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi man lang pinansin ni Todd ang kanyang salamin. Ako ay. Hindi na siya pinatapos ni Ethan. Nagpadala siya ng sipa patungo sa mga tuhod ni Todd at agad na napaluhod si Todd. Kahit na isa kang Diyos, sasampalin pa rin kita, mahinahong sabi ni Ethan. Dahil ayaw mong tumayo at gawin ito, maaari mong itatak ang form sa iyong mga tuhod. Hawak niya ang posisyong ito ngunit tumanggi siyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi ganoon kahaba ang pasensya ni Ethan. Wala siyang pakialam kung si Todd ay mula sa isang makapangyarihang pamilya.
Kahit na siya ay isang Diyos, si Ethan ay mangangahas na baliin ang kanyang mga binti. Bago pa makapagsalita si Todd, masunaring lumuhod si Louis at bumulong kay Todd, kung ayaw mong mamatay, makinig ka sa kanya. Hindi ba nakita ni Todd kung gaano kamaga ang mukha niya na parang baboy? Nagdikit ang ngipin ni Todd. Labis siyang napahiya ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita ng anumang pagbabante ngayon. Masyadong kahanga-hanga si Ethan kaya namutla ang mukha niya sa takot. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makinig kay Ethan at masunurin na idinikit ang kanyang selyo sa form pagkatapos na punan ang lahat ng kinakailangang detalye. Pagkatapos niyang magsulat, may nagbukas ulit ng pinto ng opisina. Napansin ng taong pumasok sina Louis at Todd na nakaluhod sa sahig. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya ngunit bago pa siya makapag-react ay sumara na ang pinto sa likuran niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Napatingin siya kay Ethan na nakaupo sa sofa. Sino ang malaking shot na ito na maaaring magpaluhod kina Todd at Louis sa sahig? Halika dito at pumirma sa form, hindi man lang mapakali si Ethan na tanungin kung sino siya. Lumuhad ka at punan mo. Maya-maya, may ilang muffled sounds na lumalabas sa loob ng office. Ilang mahinang hiyawan ang narinig, pagkatapos ay bumalik sa normal ang lahat. Tumayo si Kuya Joff sa labas ng pinto. Ang kanyang mahigpit at walang pakiramdam na ekspresyon ay nagpapanatili ng kanilang distansya sa lahat ng dumaraan. Nagbigay siya ng quick count. Dapat nakarating na ang lahat. Maya-maya, bumukas ang pinto at inilabas ni Ethan ang form ng pag-aproba at sinabing, "Let's go." Ang buong proseso ay tapos na nang wala sa oras. Ang buong bagay ay umabot ng wala pang kalahating oras, at marahil ito ang pinakamabilis na pag-aproba na ibinigay. Napakaraming tao ang kailangang tumakbo ng pabalik-balik sa loob ng maraming buwan upang subukang hikayatin ang mga lalaking ito na aprobahan ang kanilang mga papeles at nauwi sa pagsuko sa kanilang mga hinihingi. Pero napakadali nitong nakuha ni Ethan. Hindi man lang siya nag-abalang kumbansihin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang halimbawa. Iyon ay dahil ang pagsisikap ng mga tuwiran sa mga taong tulad ni Louis at ang iba pa ay hindi ang halimbawang kailangan nila. Sa loob ng opisina, nakaluhod pa rin sa sahig si Louis at ang 5 pang lalaki. Hindi naman sa hindi sila naglakas loob na bumangon. Hindi sila makabangon. Sinipa ni Ethan ang kanilang mga tuhod at namamanhid ang ibabang bahagi ng katawan at para silang naparalisa. Lahat sila ay mapatla sa mukha at wala ng lakas para umiyak o sumigaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang pakiramdam sa kanilang mga binti at lahat sila ay umakyat sa kanilang mga paa. Bumagsak silang lahat sa sofa at ang takot sa kanilang mga mukha ay nauwi sa galit at pagpatay. Louis. Hinawakan ni Todd si Louis sa kwelyo. Sinubukan mong patayin kaming lahat. Nagpumigla si Louis at mabangis na tumingin sa likod, biktima rin ako. Sino sa lupa iyon? How dare he oust all of us from those 6 powerful family all at once? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Lahat silang 6 ay sobrang galit na galit. Sila ay gumugol ng napakaraming taon sa Boulder Gate at hindi sila kailanman napahiya ng ganito. Maging ang mga multinasyonal na kumpanyang iyon ay kailangang sumuko sa kanila at dumating ng may katapatan upang malagpasan sila, at hindi man lang manggahas na magsalita ng masyadong malakas. Ngunit ngayon ay binugbog na sila at kinailangan pang lumuhad sa sahig at pinilit na ibigay ang kanilang selyo ng pag-aproba. Ito ay hindi lamang ininsulto sa kanila. Ito ay isang insulto sa 6 na makapangyarihang pamilya na sumuporta sa kanila. Pinandilatan ng 5 lalaki si Louis. Si Louis ang tumawag sa kanila, kaya gusto nilang sakalin siya hanggang mamatay ngayon. Pangkat ng Palmer. Sabi ni Louis habang nakapikit ang mga ngipin. Siya ay mula sa Palmer Group. Kabanata 716. Pangkat ng Palmer. Masyadong mayabang ang pag-uugali ng Palmer Group na ito. Humihingi sila. Ang lakas ng loob nilang gumamit ng ganitong paraan. Kakanselahin ko ang form na mayroon siya. Lahat sila ay nagsimulang umungol sa galit. Pulang-pula ang mukha nilang lahat at dahil sa matinding galit, nanginginig ng husto ang katawan nila. Anong insulto? Sila ang palaging may kontrol sa mga kumpanyang ito, idiniin sila sa sahig at tinatapakan ang lahat.
Ngunit ngayon kailangan talaga nilang lumuhad at gawin ang kanilang utos. Walang sino man ang makatiis sa ganitong uri ng paggamot. Ang mas seryosong problema ay hindi ito, pang-iinis ni Todd. Ang mga patakaran ay nasira, kaya mayroong ibang tao na maglalakas loob na gawin ito. Itong Palmer Group. Sinusubukan niyang labagin ang mga patakaran ng Boulder Gate. Dapat siyang maparusahan ng mabigat. Nagkatinginan silang anim at hindi na itago ang lamig sa kanilang mga mata. Paghihiganti. Kinailangan nilang maghiganti. Hindi na ito tungkol sa pagiging napahiya. Ang mga patakaran ng Boulder Gate ay hinamon, kaya't ang awtoridad ng anim na makapangyarihang pamilya ay hinahamon. Kung hindi nila maayos ang pakikitungo sa Palmer Group, magkakaroon ng iba na hindi sila papansinin at hindi na sila tretuhin sa paraang dati. Dahil wala sa aming mga pamilya ang nakakaalam tungkol dito, walang dapat magsalita tungkol dito. Malamig ang tingin ni Todd sa kanyang basag na salamin. Kung malalaman ito ng sino man sa ating mga pamilya, lahat tayo ay patay na karne. Hangga't ayusin natin ang Palmer Group bago nila malaman at gawing walang kwentang papel ang form ng pag-aproba, magiging maayos tayo. Tama, ibalik natin ito at patayin ang mga taong ito. Hindi nagtagal ay nagkasundo sila. Pinilit sila ni Ethan na aprobahan ang mga papeles, kaya itinuring na kumpleto ang proseso at walang mga problema. Imposible para sa kanila na bawiin ito ng legal at ituring itong hindi wasto. Sa halip, ilantad lamang niyan ang nangyari kanina. Kung nalaman ito ng mga pinuno ng anim na makapangyarihang pamilya, tiyak na mapapahamak sila. Ang anim sa kanila ay hindi naglakas loob na mag-alinlangan. Alam nila na sila ang nagpapahintulot sa mga patakaran na labagin, at alam nila kung anong uri ng kapalaran ang sasapitin nila. Kung sila ay ipinadala sa ilang bundok sa hilagang kanluran upang maghukay ng karbon, iyon ay isang magaang parusa. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga ulo at nagdesisyon. Tumawag sila sa lahat ng mga boss sa ilegal na bilog ng Boulder Gate at sinabi sa kanila kung ano ang gagawin. Wala akong pakialam kung ano ang halaga nito. Alisin ang mga lalaki mula sa Palmer Group at sirain ang anyo na iyon. Kung hindi mo ito magawa, huwag mong sisihin sa amin kung bakit kita pinapatay. Alam na alam mo kung sino ang tumatawag sa Boulder Gate. Kinilig ang lahat ng mga amo sa illegal circle nang marinig ang mga banta na ito. Alam nilang lahat na ang legal na bilog ni Boulder Gate ay napakalakas at ang ilegal na bilog ay kailangang umasa sa kanila upang mabuhay at masiyahan sa anumang mga benepisyo. Dahil binigyan sila ng ganitong mahigpit na tagubilin, walang nang ahas na baliwalain ang bagay na ito. Bilisan mo! Bilisan mo! Ilabas ang lahat! Hanapin ang dalawang lalaking iyon mula sa Palmer Group. Dalhin ang mga lalaking iyon mula sa Palmer Group dito. Huwag pabayaan ang sino man mula sa Palmer Group. Isang malaking grupo ng mga lalaki ang umalis mula sa buong Boulder Gate upang tugisin sina Ethan at Brother Geoff. Kumuha si Todd ng litrato nila mula sa mga closed-circuit camera at ipinadala ito sa mga lalaking ito, na sinasabi sa kanila na hindi nila dapat hayaang makatakas sina Ethan at Brother Geoff. Samantala, bumalik si Ethan sa opisina ng Palmer Group. Naghahanda si Owen para sa lahat ng iba't ibang departamento. Determinado siyang tiyakin na ang Palmer Group ay maayos na pumasok sa hilaga at iunat ang mga paa nito. Nakita ni Owen na nakabalik na si Ethan at mabilis na tumakbo. Brother Ethan, nakapag-ayos na ako para sa Business Development Department, Sales Department at Marketing Department. Naghihintay lang kami na dumating ang mga kalakal, pagkatapos. Ito ang kailangan mo, tama ba? Kinuha ni Ethan ang approval form mula sa kanyang bulsa at ipinasa ito kay Owen. Kunin mo. Naayos na ang lahat. Agad namang natigilan si Owen. Kinuha niya ang form kay Ethan at binuklat iyon. Tiningnan niya ito ng mabuti at tuluyang natigilan nang makita ang mga pahayag at selyo ng pagsang-ayon mula sa 6 na departamentong nakalagay dito. Matagal na niyang sinubukang hanapin ang mga taong ito at hindi man lang siya masulyapan. Halos 1 oras lang umalis si Ethan at tapos na ang lahat. Alam niyang kamangha-mangha si Ethan, pero hindi niya akalain na ito kahanga-hanga si Ethan. Nasa norte sila. Sila ay nasa lungsod na sikat sa pag-iwas sa pamumuhunan. Ang tila simpleng form na ito ay napatunayang ang pinakamahirap na bagay para sa napakaraming negosyo.
Napakaraming negosyo ang walang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanilang mga kahilingan. Wala silang ibang magawa kundi ang makaramdam ng galit. Laking gulat ni Owen kaya namanhid siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit wala siyang mailabas na salita. Hindi niya alam kung paano ilalabas ang nararamdaman niya ngayon. Masyadong kahanga-hanga si Ethan. Kabanata 717. Kuya Ethan, ako? Natulala ako. Sa wakas ay nakuha ni Owen ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Kung gayon, huwag kang mag-abala sa pakikipag-usap, mabilis na tapusin ang trabaho, sabi ni Ethan. Itago mo itong ligtas. Number 5, sundan mo siya ng maigi. Nakuha ko. Agad namang tumango si number 5. Lumingon si Ethan at tumingin sa labas ng pinto. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Hindi pa madilim ang langit at may mga taong tulala na para sa kanya. Bueno, nailigtas niya ng problema niya sa pagpunta doon para tugisin sila. Dahil nandito sila, makakalimutan na nilang umalis. Isang malaking grupo ng mga lalaki ang agresibong sumusugod sa opisinang ito mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay mabangis at malisyosong tingnan, parang grupo ng mga galit na multo. Bilisan mo! Bilisan mo! Huwag mo silang hayaang makatakas. Nandito na sila. Makinig ka. Kung nakita mo ang papel na iyon, punatin mo. Kung tungkol sa dalawang iyon, baliin ang kanilang mga braso at binti, pagkatapos ay itapon sila sa kanal ng dumi sa labas ng lungsod. Sa loob lamang ng ilang minuto, napapaligiran na ang opisina ng Palmer Group. Mayroong mga tao sa loob at labas, at mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Natano sila ng lahat ng dumadaan sa malayo at mabilis silang tumakbo. Walang nangahas na lumapit sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari at kung bakit ang daming tao dito. May isang taong nasa malaking problema. Nag-walkout ang ilang lalaking in charge na may pagbabante sa kanilang mga mukha. Malakas na sumigaw ang isa, kayong dalawa mula sa Palmer Group. Lumabas ka na. Walang tumugon sa kanya. Kung hindi ka lalabas, papasok tayo. Kapag nangyari iyon. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, lumabas si Ethan at tumayo sa pasukan. Tiningnan niya silang lahat ng may bakal na tingin. Inilabas ng pinuno ng mga lalaki ang kanyang telepono at tiningnan ang larawan na ipinadala sa kanya ni Todd. Agad niyang tinuro ng daliri si Ethan, siya nga. Ibaba mo siya. Atake. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Nagtakbuhan ang buong grupo palapit sa kanya. Itinaas nila ang mga paniki sa kanilang mga kamay at hindi kapani-pani walang agresibo. Hindi man lang sila pinansin ni Ethan. Nagdala ng upuan si Kuya Geoff at inilagay sa likod ni Ethan. Dahan-dahang umupo si Ethan at pinagmasdan ang lahat ng lalaki na galit na nagsisigawan at paparating na para salakayin siya. Geoff, ang iyong mga pangalan ay tatatak sa buong Hilaga mula ngayon. Nakuha ko. Ang sigaw na ito ay hindi nagmula kay kapatid na Geoff lamang. Sa isang iglap, mahigit 20 iba pa ang tila lumitaw mula sa kung saan at nakatayo lahat sa likuran ni Ethan. Pagkatapos noon, umaatungal sila na parang mga lobo at tumakbo palabas. 20 kakaiba lamang sa kanila ang tumatakbo patungo sa daang lalaking iyon, ngunit ang daang lalaki ay nakaramdam ng kakaibang takot na bumalot sa kanila. Parang hindi lalaki ang tumatakbo papunta sa kanila kundi isang grupo ng mga lobo. Sila ay mabisyo at baliw. Patayin silang lahat. Galit na umuungal ang amo na nanguna sa mga lalaki habang naglalabas ng punyal mula sa kanyang sinturon. May malamig na kislap sa kanyang mga mata habang diretsyong nakatingin kay Ethan. Alam niyang kailangan niyang patayin si Ethan. Ngunit hindi niya alam na wala na siyang pagkakataong makalapit man lang sa kinauupuan ni Ethan. Iyon ang unang suntok. Marahas na ibinaba ni Kuya Geoff ang kanyang kamao at ibinagsak ito sa dibdib ng isang lalaki. Nabasag ang mga buto ng lalaki at pinalipad ng may paungol. Nag-spray siya ng isang subo ng dugo at nag-blackout pagkatapos noon. Nagkaroon ng katahimikan ng isang segundo. Ang katahimikang iyon ay sinundan ng paungol. Walang tigil ang mga alulong na para bang naging isang grupo ng mga mapaghiganti na multo. Si Brother Geoff at ang iba ay parang mga lobo sa gitna ng mga tupa. Naghatid sila ng suntok at walang kapantay sa lakas.
Nakatingin lamang ang amo habang lumilipad ang lahat ng kanyang mga tauhan, bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Nakakagigil panoorin ang eksenang nasa harapan niya. Wala pang isang minuto, walang naiwang nakatayo maliban sa amo ng illegal circle na nagdala sa lahat ng lalaking ito dito. Wala pang isang minuto. Ikaw, ang amo ay hindi nang ahas na humakbang pasulong. May dalang punyal sa kanyang mga kamay ngunit siya ang pinakakinatatakutan at nanginginig ng husto. Huwag kang lalapit dito. Huwag kang lalapit. Walang pakialam sa kanya si Kuya Joff at ang lamig ng tingin niya. Diretso siyang naglakad papunta sa lalaking iyon. Ibigay mo sa akin. Huwag mo akong pilitin. Bago pa siya makapag-react, kinuha ni Kuya Joff ang punyal sa kanya at itinusok iyon sa kanyang hita. Kabanata 718. Isang nakakadurog na tili ang maririnig. Ngumisi si Kuya Joff at hindi man lang magalang. Sa pitik ng kanyang palso, pinutol niya ang nerbiyos ng kamay ng amo na iyon at nagpadala ng dugo na lumilipad sa kung saan-saan. Magwala. Sinipa niya ng malakas ang amo at pinalipad ito ng ilang yarda palabas. Bumagsak siya sa sahig at dumulas ng ilang yarda pa bago huminto. Puno ng dumi ang mukha niya at hindi na siya makapagsalita. Bago pa makalapit ang daang lalaking ito kay Ethan, bumagsak na silang lahat. Agad silang nilamon ng takot. Si kapatid na Joff at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo doon na parang isang grupo ng mga lobo. Sila ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Patuloy na umupo si Ethan sa kanyang upuan at pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga lalaki sa lupa. Lumapit na ang gabi. Pumunta at gawin ang dapat mong gawin. Gusto kong maging malinis ang iligal na bilog ng Boulder Gate. Nawala si Kuya Joff at ang mga lobo. Lalong natakot ang iilan sa lupa na may malay pa. Napatingin sila kay Ethan na parang may nakikitang nakakatakot na demonyo. Siya. Lilinisin niya ang ilegal na bilog ni Boulder Gate. Sino siya sa lupa? Hindi ba niya alam na ang Boulder Gate ay sinusuportahan ng 6 na makapangyarihang pamilyang iyon? Ang lahat ng 6 na pamilya ay mga pangalawang antas ng pamilya, at hindi niya kayang saktan ang mga ito. Ikaw, naglalaro ka ng apoy, bulong ng isa sa kanila. Mamamatay ka. Hindi man lang siya nilinga ni Ethan. Mabilis na lumubog ang gabi. Walang nakakaalam na isang grupo ng mga lobo ang gumagalaw sa ilalim ng takip ng kadiliman. Kahit saan sila magpunta ay malinis. Sila ay makapangyarihan at nakakatakot. Naghagis ng kamay na bakal si Kuya Joff at namatay agad ang isa sa mga amo. Bumagsak siya sa mga mesa at upuan at walang buhay na bumagsak sa sahig. Nawa mo na ang lahat ng nararapat sa kamatayan. Dapat matagal ka ng pinatay. Inihagis ni Brother Joff ang katibayan ng kanyang mga krimen sa bangkay at umalis. Nangyayari ang eksenang ito sa buong ilegal na bilog ng Boulder Gate. Ang matinding paglilinis na ito ay parang isang lindol na yumanig sa ilegal na bilog ng Boulder Gate. Bumalik sa opisina ni Luis. Ang 6 sa kanila ay hindi naglakas loob na pumunta kung saan-saan at maaari lamang maghintay dito para sa balita. Kung hindi nila naibalik ang form na iyon at durugan ang Palmer Group, wala na silang lakas ng loob na gumawa ng anupaman. Bakit wala pa ring balita? 2 lalaki lang. Kailangan ba nila ng ganoong katagal? Baka pumunta sila para patayin ang lahat sa Palmer Group at siguraduhing wala silang iiwan. Tawagan mo sila at tanungin kung ano ang nangyayari. Masama ang pakiramdam ko. Napakunot-noo silang 6 at nakaramdam ng hindi mapakali sa loob. Hindi pa nila naramdaman ang ganito noon. Mukhang hindi sila mapakali buong gabi. Agad na tumawag si Todd, ngunit walang sumasagot. Nagsimula siyang magmukhang medyo makukulit habang nakatingin sa iba. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pagtawag sa ibang tao, ngunit hindi rin kinuha ng taong ito ang telepono. Nagsisimula ng mamaatlas silang 6. Mas bumilis ang tibok ng kanilang mga puso kaysa kanina at ang pakiramdam ng pagkabalisa ay patuloy na lumalaki. May isa pang tao na maaari kong tawagan, subukan ko, huminga ng malalim si Todd. Napalunok siya at parang medyo namamaos na ang boses niya ngayon. Mabilis niyang diniyal ang numerong nasa kamay at wala sa oras ay sinagot niya ang tawag. Hinahanap mo ba ako? Ang boses na sumagot ng tawag ay kay Ethan.
Si Ethan yun. Agad namutla ang mukha ni Todd. Bakit nasa kamay ni Ethan ang teleponong ito? Imposible. Imposible iyon. Napakaraming lalaki ang tinawag niyang magkasama at lahat sila ay masasamang karakter. Dapat ay nabugbog na si Ethan ngayon, kaya paano niya ito kinakausap ngayon? Nanginginig ang mga daliri ni Todd. Bakit ikaw? Siyempre ako yon. The person you're looking for is under my feet, mahinahong sagot ni Ethan. Oh, sa tingin ko hindi na siya makakapagsalita. Pakiramdam ni Todd ay pumutok ang kanyang eardrum at wala na siyang narinig. Maging ang 5 lalaking kasama niya ay nakaupo doon na parang nakaugat sa sofa. Lahat sila ay hindi makagalaw at ang kanilang mga mukha ay nakamamatay. Ang mga lalaking pinadala nila ay natalo lahat ni Ethan. At si Ethan ay nasa isang magandang piraso. Akala ko mga tanga lang kayo. Mukhang hindi kayo natatakot mamatay at may lakas ng loob na hanapin ako, sambit ni Ethan. Dahil iyon ang kaso, bibigyan kita ng isang regalo. Kabanata 719. Ibinaba ni Ethan ang tawag pagkatapos nito. Ang hangin sa opisina ay agad na bumagsak sa lamig at malapit nang mag-freeze ang lahat sa paligid nito. Naramdaman ni Todd at ng iba pa na napipiga ang kanilang mga lalamunan at nahihirapan na rin itong huminga. Anong sa lupa ang sinusubukan niyang gawin? Natakot si Louis. Takot na talaga siya ngayon. Matapos ang isang buong gabi, wala silang narinig tungkol sa pagkamatay ni Ethan. Sa halip ay iniwan sila ni Ethan ng isang pangungusap na nagpang-inag sa kanyang mga paa. Ang tanging iniisip niya ngayon ay ang takot na naramdaman niya nang sampelan siya ni Ethan noong araw na iyon. Ang taong ito ay hindi tao. Sinusubukan lang niyang takutin tayo. Sinubukan pa rin ng isa sa kanila na maging malakas, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na ng hindi mapigilan. Ito ang Boulder Gate. Ang aming teritoryo. Ano kayang gagawin niya? Wala siyang magagawa. Eksakto. Bakit tayo dapat matakot sa isang napakaraming Palmer Group? May hawak pa tayong ibang lalaki. Sabihin sa kanila na patayin ang kanilang paraan sa Palmer Group. Lahat sila ay nagsimulang magsalita ng napakalakas. Hindi nila sigurado kung sinusubukan nilang aliwin ang kanilang sarili o ang iba. Bago pa makapagsalita si Todd, tumunog ang phone niya. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at mabilis niyang sinagot ang tawag. Ano? Isang pangungusap lang ang narinig ni Todd mula sa kabilang linya at tumayo. Nalaglag ang nasira niyang salamin sa ilong at nabasag sa sahig. Hindi, imposible iyon. Sumigaw siya. Nasa bingit na siya ng pagkasira at sumisigaw na parang naghihiganting multo. Ngunit hindi nagtagal ay naputol ang tawag. Nagpatuloy si Todd sa pagsigaw ng malakas at hindi na nagsalita pa. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Magsalita ka. Anong nangyari? Ang 5 pa ay naging galit na galit. Tumayo silang lahat at tinitigan si Todd Brewer na nababaliw na sa takot. Ang ekspresyon ni Todd Brewer ay mukhang mas masahol kaysa sa kung ang kanyang pamilya ay namatay. Gone! Nanginginig ang mga labi ni Todd. Bumigay ang mga paa niya at bumagsak siya sa sofa. Lahat nawala. Wala na ang buong iligal na bilog ng Boulder Gate. Ang 5 pa ay natigilan at hindi makapagsalita. Pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa pagkuha ng mas maraming lalaki upang makitungo sa Palmer Group. Nais nilang ganap na lipulin ang Palmer Group at makuha ang form na iyon mula sa kanila. Ang tanging magagamit nila ay ang mga lalaki ng ilegal na bilog, ngunit ngayon. Ang ilegal na bilog ng Boulder Gate ay nawala. Isang gabi lang sila nawala. Ito ba ay Palmer Group? Nakakatakot. Bilasan mo at ipaalam mo sa pamilya. Biglang napagtanto ni Todd na tiyak na mapapahamak sila dahil may nangyaring napakalaking bagay. Ngunit kung hindi nila ipaalam sa kanilang mga pamilya sa oras at naging sanhi ng kanilang mga pamilya na magdusa ng mas malaking pagkalugi, ang buong pamilya ay tiyak na mapapahamak. Mabilis niyang kinuha ang phone niya. Ngunit sa sandaling ito, may nagtulak ng pinto. Ilang mabangis na mukhang lalaki ang pumasok. Naramdaman ni Todd na agad na bumuhos ang kanyang mga palad sa malamig na pawis nang makita niya ang emblem sa kanilang mga uniforme. Nahulog ang phone niya sa sahig at nabasag sa dalawa.
May nag-ulat sa inyong lahat, sapat na ang ebidensya para singilin kayong lahat, mangyaring sumama sa amin. Hindi mo kami madakip. Hindi mo kaya. Galing ako sa pamilya Richardson. Ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Hindi nila akalain na may manggugulo talaga sa kanila. Sa loob lamang ng isang araw, tuluyan nang nabago ang kanilang kapalaran. Niwala silang panahon para ipaalam sa mga makapangyarihang pamilya sa likod nila. Sa isang iglap, bakante ang buong opisina. Sa isang gabi lang, nawalis ang ilegal na bilog ni Boulder Gate. Para bang lahat ay naglaho sa manipis na hangin. Talagang ikinagulat nito ang lungsod ng Boulder Gate. Walang nag-isip na may mangyayaring ganoon. Ito ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa oras na natangay ang Bridgeport. Bago pa sila makapag-react sa balitang iyon, nakatanggap sila ng panibagong balita. Ang 6 na pinuno ng mga departamento na nag-aproba ng mga kalakal na pumasok sa Boulder Gate ay iniimbestigahan. Isang tao mula sa Hilaga ang personal na dumating upang kunin silang lahat, at wala nang balita tungkol sa kanila. Ito ay isang talagang nakakatakot na lindol at nagdulot ito ng panginginig sa gulugad ng lahat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari at kung sino ang gumawa nito. Walang nakakaalam kung sino ang nagpabaligtad ng Boulder Gate. Samantala, ang 6 na makapangyarihang pamilya na kumokontrol sa Boulder Gate ay labis na nayanig. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi nangyari sa mga dekada. May balita ka pa ba? Sino ang gumawa nito? Hindi mo alam. Tulala ka ba? Lahat silang 6 ay kinuha at hindi mo pa rin alam. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga. Sino ang nangahas na umahan laban sa 6 na pamilya? Kailangan natin siyang mahanap. Sino ang makakapagalog ng parehong legal at ilegal na bilog ng Boulder Gate ng sabay? Isa ba ito sa pinakamakapangyarihang pamilya ng Hilaga? Kabanata 720. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang 6 na makapangyarihang pamilya ay hindi mapalagay at nataranta. Wala silang mahanap na anumang mga pahiwatig kung bakit o kung sino ang nag-utos na arestuhin ang kanilang mga miyembro ng pamilya. At ang agwat na ito sa kaalaman ay lalong nagpasindek sa kanila. Natakot sila na ang matinding paraan ng paglilinis ng lungsod ay tanda lamang ng mga bagay na darating. Hudyat na pababa na sila. Samantala, wala silang magagawa tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit sila nawalan ng pag-asa at natakot. Ang mga pinuno ng 6 na makapangyarihang pamilya ay nagsama-sama at pinag-usapan ang bagay na ito sa loob ng isang buong araw. Ginamit nila ang bawat koneksyon na mayroon sila ngunit hindi pa rin makakuha ng anumang mga pahiwatig. Ni hindi nila alam kung sino ang kanilang kalaban at naghihintay na lamang sila ng kamatayan. Lahat silang 6 ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natarante sila ngunit pinilit nilang manatiling kalmado. Ngunit ang kanilang mga puso ay tumibok ng malakas at parehong natatakot at hindi mapalagay. Samantala, nakatayo ang mga lobo sa harapan ni Ethan na parang dumaan lang sa proseso ng pagpino. Inilayo nila ng buo ang kanilang presensya at hindi napapansin sa maraming tao. Nagmetamorphosed sila. Pwede na kayong bumalik at maghintay sa mga order ko, kumaway si Ethan. Si Kuya Geoff lang ang naiwan at ang iba ay nawala ng walang bakas. Kinuha niya ang telepono, narinig ang isang masayang boses sa kabilang linya. Big Boss? All settled. Ikinulong sila sa isang lugar kung saan kahit ang mga Diyos ay hindi sila mahahanap. Tumango si Ethan. Winston, mukhang excited ka. Siyempre. Makikipaglaban ulit ako sa tabi mo. Bahagyang nagbago ang boses ni Winston at medyo malikot. Big Boss? Sino ang gusto mong isipin nilang nagpadala ng order na ito? The Long Family, mahinahong sabi ni Ethan habang ang kanyang tingin ay natigilan. Isang alam na tawa ang maririnig sa telepono. Hindi na nagsalita si Winston at binaba na lang ang tawag. Siyempre alam ni Winston ang iniisip ni Ethan. 10 taon na niyang sinundan si Ethan. Panahon na para pukawin ang tubig sa hilaga, tahimik na sabi ni Ethan habang binababa ang telepono. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, malamang na niyayanig ang buong hilagang rehiyon. Mas matatakot ang 6 na ikalawang baitang pamilya.
Hindi sila magiging matapang na tanungin ang Long family kung ginawa nila ito o hindi. Ang pamilyang Long ay hindi mag-abala na linisin ang kanilang pangalan sa maliit na bagay na tulad nito. Nakakahiya naman. Kung kikilos ang isang napakakapangyarihang pamilya, uupo ba ang iba at maghihintay na mamatay? Bukod pa rito, ang pamilyang Long ang pinakamalaking taga-suporta ng Long Group. Walang maniniwala sa kanila kahit na sinubukan ng pamilyang Long na linisin ang kanilang sariling pangalan. Walang makapaghuhula na gagawin ito ni Ethan. Ngunit alam niya na bago pa man siya magsalita ng anuman, pumunta na si Winston para gawin ito. Mas naiintindihan siya ng batang ito sa paglipas ng mga taon. Sa isang iglap, lumabas sa isang lihim na channel ang balita na ang pamilyang Long ang nag-utos na arestuhin ang mga kinatawa na iyon mula sa 6 na makapangyarihang pamilya sa Boulder Gate. Isa itong napakahusay na nakatagong channel, at ang mga tao lang sa isang partikular na ranggo ang makakaalam nito. Ngunit sa isang magulong lugar tulad ng Hilaga, ang iba't ibang malalaking kapangyarihan ay nagtanim din ng maraming tao sa loob ng Long Group. Mabilis na nakatanggap ng balita ang 6 na ikalawang baitang pamilya. Agad na namutla ang mga ulo ng 6 na pamilya. Umupo sila doon at walang nagsasalita ng matagal. Bukod sa hindi paniniwala, takot lang ang naramdaman nila sa kanilang mga puso. Ang Long family ay gumawa ng isang pag-atake. Ang pamilyang Long ay isang mahalagang pamilya at ang pinakamalaking taga-suporta ng Long Group. Bigla silang naglunsad ng pag-atake sa kanila. Pero bakit? May nagsalita sa wakas. Maaasahan ba ang pinagmula ng balitang ito? Paano ito magiging pamilya ng Long? Hindi namin sinaktan ang pamilya Long, kaya bakit nila kami sasalakayin? Walang dahilan para dyan. Humph! Sa tingin mo ba ay nangangailangan ng dahilan ang napakakapangyarihang mga pamilyang ito para salakayin tayo? Siguradong tungkol ito sa mga benepisyong makukuha nila. Hindi mo ba nakikita na ito ay malinaw na ginawa ng Angelica na iyon? Ngumisi ang isa at mahigpit na inuyom ang kanyang mga kamao. Alam na alam ng lahat kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Naintindihan agad ng lahat ang nangyayari ngayon. Ang Long Group ay isang gulo na may iba't ibang kapangyarihan na naglalagay ng kanilang sariling mga tao sa loob ng kumpanya. Napakakomplikado kaya hindi masasabi ni Long family o ni Angelica na sila ang may ganap na kontrol sa Long Group. Ang nasabing malaking kumpanya ay sumasaklaw sa higit sa 10 industriya. Ang kanilang tubo lamang ay isang astronomical figure. Marahil ay naramdaman ni Angelica na hindi na niya kayang kontrolin ang kumpanya, at maging ang pamilyang Long ay napagtanto na ang kumpanya ay hindi na makontrol. Kaya't nais nilang alisin ang lahat na maaaring magdulot ng banta sa kanilang sarili. Ano ito tungkol sa pakikipaglaban sa Palmer Group? Isang distraction lang iyon. Palusot lang iyon. Para lang lokohin ang iba. Nang malaman nila na ang pamilyang Long ang nasa likod nito, maraming tao ang nagsimulang maunawaan ang mga bagay na dati nilang hindi maintindihan. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.